Tara na, Sir Han. Nakabook na ang kwarto. Tara, umakyat tayo at magsaya. Ikaw, bitawan mo ako. Ang biktimang nasa kamay ko na at hahayaan ko pa bang makatakas ka? Saklolo, Bitawan mo siya. Ikaw, isang tagalinis lang. At makikialam ka sa mga gawain ko. Gusto mo nang mamatay, hindi mo man lang inalam ang palayaw kong dragong ilog. Dragong ilog. Master Wei, Ginoo, isang taong tulad ninyo na may mataas na katayuan. Bakit kailangan ninyong gipitin ang isang babae? Mas mabuti pang bitawan ninyo siya. Bitawan mo. Sino ka para turuan ako? Sige. Yung binti niya, baliin ninyo. Bali ang binti. Pagkatapos ipaluhod siya dito. Hanggang sa mag-umaga. Tara na, maganda. Mahalaga ang bawat sandali ng gabi. Saan ang bahay mo? Ihahatid kita pa uwi. sa... Matandang hayop, gusto mo nang mamatay. Kayo dyan, ano pang hinihintay ninyo? Sabay-sabay tirahin ninyo siya. Ito ang CEO ng Chanmen Group. Bati sa Dragonhead. Bati sa Dragonhead. Hindi ba sinabi ko na, kung walang importante wag mo akong istorbohin, ano na namang nangyari? Ang mga pinuno ng 8 sangay sa ibang bansa ay dumating na sa Daksha. Pakiusap, long show, pumunta at magpulong. Ganun ba? Sige, papaghintayin muna sila. Bukas na lang ang pulong. Kailangan ko pang umuwi at magluto para sa anak ko. Ninong. Ito, Hindi maipaliwanag sa ilang salita lang, ikaw na ang mag-ayos. Tulungan mo akong ihatid siya pa uwi. oo nga pala. At itong tao, anong gagawin sa kanya? Sa liwanag ng araw na ito, sino ang nag-utos sa inyo na gumamit ng kutsilyo? Paano kung may masaktan? Mali, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hunjang Long na si Master Wei. Kanina ang yabang mo Sa harap ninyo wala akong karapatan na tawaging Master Wei. Kung hindi kayo tututol, tawagin ninyo na lang akong Xiaolong. Xiaolong. Natatakot ako na kung tawagin ko. Babaliin na naman ng mga tao mo ang binti ko at papanatilihin akong nakaluhod dito. Wiping, ang lakas ng loob mo. Panginoong Longshu, mali ako. Ako ay may mata na hindi nakakilala sa bundok tay. Nasaktan ko kayo. Pakiusap, maging maluwag kayo. Hayaan ninyo akong umalis na parang wala lang. Sa susunod na makita kitang gumagawa ng masama, hindi na basta suntok lang ang aabutin mo. Umalis ka na dito. Tay, Hoy, anong tinitingnan mo? wala. Tara na. Yung balikat na yon parang kay Tay. Uy anak, Tay, may nakita akong tao sa daan kanina. Ang likod niya parang kayo. tiyak na mali ang tingin mo. Gabi na ngayon, sino pa ang naglalakwatsa sa labas? Huwag kang magtagal sa labas. Tandaan mong umuwi ng maaga. Ihahatid ko na si Yaw Yaw pa uwi. Sige, wala na. Okay na. Mag-ingat ka sa daan. Sandali, Tay, may isa pa. Ikaw, mga nagdaang taon, lagi kang single. Dapat nang maghanap ng kasama. Sa dating site, may nakita akong babae para sa'yo. Pumunta ka bukas para sa date. Date? Nagba-blind date ka pa. Ang kulit ng batang to, nagloloko talaga. Sa tingin ko, ang binata ay may mabuting intensyon. Mabuting intensyon?
Kung mapadali lang niya ang trabaho ko, magaling na yon para sa akin. Hanggang kailan ninyo itatago sa binata? Bago pumanaw si Wanyi, nangako ako sa kanya. Napalakihin si Xiao Hao upang maging matagumpay. Ngayon, lumalakas ng husto ang kapangyarihan ng Tianmen. Si Xiao Hao ay hindi pa sapat na mature. Hindi man lang niya makilala ang tunay na mukha ng mga nasa paligid niya. Hayaan muna natin sa ibang pagkakataon. Upang palakihin ang binata? Talagang pinaghirapan niyo. Tama. Yingluo, ano ang ginagawa mo? Magba-blind date kayo bukas. Kung magustuhan mo talaga, kailangan mong bigyan siya ng regalo. Ang Heart of the Ocean na ito, walang sino man ang tatanggihan. Pati ikaw, naglolo ko na rin. Kayo po ba si Ginang Wang Yanchun? Ako nga. Kaya't diretsuhin na natin para pakasalan ako, kailangan mong maghanda ng 900 na may 9,000 bilang dote. Sige, magpatuloy ka. Malapit nang magpakasal ang anak ko. Kailangan mo rin siyang bilhan ng isang villa. Tungkol sa kotse, hindi naman kailangang sobrang mahal. Bumili ka na lang ng kotse na halos 500,000 hanggang 600,000. At ano pa? Kami mga babae ay kailangan ding magpa-beauty treatment, bumili ng mga bag at iba pa. Ganito na lang, bigyan mo pa ako ng 20,000 bawat buwan bilang allowance. Kung matugunan mo ang mga ito, maaari akong magtiis na makasama ka. Ano, sa tingin mo may problema? Sa tingin ko, hindi ka naman talaga nagba-blind date. Hindi ako nagba-blind date. Ano gagawin ko rito? Walang kwenta. Hindi naman ako pagong sa wishing well. Magkakaroon ba ng epekto ang paghiling mo sa akin? Anong paghiling ang mga hinihingi kong ito, hindi ba makatuwiran? Siya yun. Nagtataka lang ako, ang mga hinihingi mong ito, ano naman ang iyong mga kondisyon? Ako ay isang full-time housewife, pero ang anak ko ay nasa Pangkat Santos bilang sales manager. Iyon ang pinakamalaking kumpanya sa Nan Province. Malaki ang magiging kinabukasan. Kung sino man ang magpakasal sa akin, makikinabang din. Muntik nang makalimutang itanong, ano ang trabaho mo? Magkano ang kita mo? Malulungkot ka. Ako'y isang utility. Kumikita ako ng 3,000 hanggang 4,000 bawat buwan. 3,000 hanggang 4,000 lang? Mas malaki pa kita ng pulubi kaysa sayo. Isang malaking lalaki? Bakit ganito ka walang kwenta? Isang dukhang tao may kapal pa ng mukha na mag-blind date sa akin? Sayang ang oras. Chairman, nalaman kung sino ang nagligtas sa inyo kagabi. Chen Jixing ang pangalan niya, 45 taong gulang, nakatira sa Xingfuli compound. Kailangan bang maghanda ng pasasalamat? Hindi na. Ako mismo ang magbibigay sa kanya ng malaking regalo. Ano bang sinasabi mo? Linisan mo ang bibig mo. Nagmumura ako sa'yo ikaw mahirap, bawal bang sabihin? 3 o 4,000. Hindi man lang sapat para bilhan ako ng bag. Tingnan ninyo lahat, isang taong napakahirap. Bakit may kapal siyang mag-date? Kung ayaw mo sa akin, pwede kang umalis. Hindi na kailangan mang insulto dito. Insultuhin ka, pinapansin lang kita. Isang matandang binata na mahirap na gaya mo. Sinong babaeng bulag ang makakapansin sa'yo? Sinong nagsabing wala? Hindi ba nandito ako? Saan ka naman galing? Kukunin ko ang date mo. Itong matandang binata na walang kwenta, kaya mo siyang halikan? Sa tingin ko, gutom ka na talaga. Linisan mo ang bibig mo. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Akala mo ba natatakot ako? Subukan mo kung kaya mo. Sinaktan mo ako? Kaya mo akong saktan? Kung hindi ka titigil sa pagsasalita ng bastos, sasaktan pa kita. Tapos ka na, alam mo ba kung sino ang anak ko? Siya ang tagapamahala ng benta ng Pangkat Starlight. Sa isang iglap makakahanap siya ng tao para patayin ka. Starlight Group, maghihintay ako. Anak, pasok ka dali. Ang nanay mo inaapi nila ako. Sinong may gusto ng gulo? Bakit nila ginaganyan ang nanay ko? Anak, silang dalawa yan? Oh, kayo lang pala. Isang matandang walang alam sa kahihinatnan. Isang may bahay na may ganda pa. Medyo pamilyar. Pamilyar? Di ibuka mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Gumawa ka ng masama sa nanay ko, hindi ko kayo patatawarin. Pagsuway sa nakatataas, pag-atake sa chairman. Wang Hui, ang lakas ng loob mo. Pre,
presidente. Wang Hui, di ba? Formal kitang inaabisuhan, sinasibak ka na sa pangkat Xing Hui, dali. Isama mo nanay mo at lumayas ka rito. Lao Chen, ipakilala na lang natin ang isa't isa. Ako si Han Yunshi. Salamat sa pagtulong mo kagabi. Walang anuman. Lao Chen, sigurado namang hindi ka magagalit na sinira ko ang blind date mo, di ba? Kung magagalit ka man. Ang blind date na yan, kaya ko naman siyang gampanan. Nagbibiro ka ba? Lao Chen, seryoso ako. Hindi ko maintindihan. Ano bang pakay mo? Tagalinis lang ako sa hotel, ilang libong piso lang ang kita. Talagang nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang gusto ko ay ang ugali at pagkatao mo. Kung magkano ang kita mo, wala akong pakialam. Napakayaman ko na. Sige, mayaman ka, bahala ka, pero mas matanda ka sa akin ng sobra. Hindi ba yan bastos? Ano bang masama sa matanda? Mas marunong mag-alaga ang mas matanda. Iyan ang tama. Kung ganyan ka. Kailangan kong gamitin ang trump card ko. Sa totoo lang, may anak pa akong lalaki. 20 anyos na. Libreng anak, hindi ba yan dobling saya? May sasabihin ka pa ba? Wala na. Sige, sumama ka sa akin. Magpakasal tayo, syempre. Sandali lang, hinga muna ako. Kung gusto mo talagang ituloy to, may sasabihin ako sa'yo. Magpapatupad ka ba ng mga patakaran? Sige, sabihin mo. Una, wala akong kinalaman sa pera at kumpanya mo. Ayokong makinabang sa'yo. Sige, karapat dapat kang lalaki, may prinsipyo. Pangalawa, sana magrespeto tayo sa isa't isa. Ang ilan sa mga bagay ko sana hindi ka makialam. Ano pa? Pangatlo, lumaki ang anak ko na walang pagmamahal ng ina. Pagdating sa bahay, kailangan mong ituring siyang sarili mong anak. Sige, papayag ako sa lahat. Pwede na ba tayong magpakasal? Ang bigla naman nito. Chen, mula ngayon, mag-asawa na tayo sa batas. Kahit medyo mabilis ang takbo, pero may lisensya na tayo. Hindi ko akalain na nakakatawa ka. Kapag may oras na, tawagin mo ang mga bata para magkakilala. Tungkol sa bagong bahay, kapag tapos na ako sa trabaho, sabay tayong pumunta doon. Hoy, teka. Ito ay para sa akin? Wala akong maipagmamalaki. Maliit lang at hindi mahal. Sana ay tanggapin mo. Siyempre, isuot mo na sa akin. Maganda ba? Alin ang mas maganda? Ito o ako? Sige, tumigil na ako sa pang-aasar. Una na ako. Ninong, malayo na siya. Nakatingin ka pa? Teka, huwag. Yinglo, sabihin mo. Alam na ba ni Han Yunshi ang aking pagkatao? Imposible iyan. Ang iyong pagkatao ay ultra sekreto. Kung gayon, bakit niya ako nagustuhan? Hindi kaya ito ay kwento ng isang magandang CEO na umibig sa akin? Iniligtas mo ang isang dilag kaya nakuha mo ang kanyang puso. Tama na. Usapang seryoso muna. Nandito na ba ang lahat mula sa overseas branches? Nandito na lahat, hinihintay ka na. Oo, si Wei Ping, ang dragon ng ilog kagabi, gusto niyang mag-ayos ng salo-salo sa Tianmen Hotel para humingi ng tawad sa'yo. Yung maliit na dragon? Wala akong oras para sa kanya. Chairman, sabi mo magbibigay ka ng malaking regalo. Paano ka natuloy na naging regalo? Ano ang alam mo? Ang isang tulad ni Chen, mature at stable at kaakit-akit, saan ka makakahanap ng ganyan? Iyan ay dahil sa pag-ibig, bulag ang tingin. Oo nga pala, Chairman, may balita lang ako. Ang kasintahan ng anak ni Chen Jixing ay nagtatrabaho sa ating grupo. Si Lin Mengyao ay bagong empleyado, intern sa Administrative Department. Intern? Utusan ng HR na itaas si Lin Mengyao at dagdagan ang sahod. Gawin siyang director ng Administrative Department. Ngunit Chairman, siya ay isang intern lang, mahirap para sa kanya ang posisyong iyan. Ito ang unang regalo ko para sa aking Chen. Unang regalo. Kahit kulang ang kakayahan ni Lin Mengyao, maaari siyang sanayin ng dahan-dahan. Mamaya, magiging pamilya na tayo. Chen?
Mangmang at Lily, dumating na kayo. Wow, yaw, nandito ka pala sa Tianmen Hotel para sa birthday party mo. Nakakainggit naman. Ang bait ni Chen Hao sa'yo. Malamang malaki ang ginastos, no? Hindi naman ganun kalaki. Ang bait ng mahal ko sa akin. Dumating na si Xiao Xiao. Hindi naman kayo naghintay ng matagal, di ba? Utang namin ito kay Xiao Xiao. Kung hindi dahil kay Xiao Xiao, kahit maraming pera, hindi makakapag-book ng VIP room sa Tianmen Hotel. Kaya magpasalamat kayo sa kanya. Salamat, Xiao Xiao. Hay, hindi naman yun malaking bagay. Pinatabi ko lang si tatay ko at naayos na ang lahat. Oo nga pala, Yao, kapag tapos na si tatay ko, pupunta rin siya rito. Kailangan ko ng personal na magpasalamat kay Tito Xiao. Talagang magaling si Xiao Xiao. Dahil sa kanyang galing at sa kanyang magandang pamilya. Syempre naman, Si Xiao Xiao ay kaedad lang natin. Siya na ang pinakabatang katulong na tagapamahala ng Xinghui Group. Sa nakaraang taon, maganda naman ang ginawa ninyo. Natugunan ninyo ang aking inaasahan. dahil sa sinabi mo Ninong, kahit gaano kahirap at kapagod, sulit na sulit. Oo nga pala, simula ngayon Tianmen magpapalakas ng kanilang mga programa sa charity. Magbibigay ng 5% ng taunang kita para bumuo ng isang charity foundation. Tatay. Chen Hao, yung tatay mo. Chen Hao, yung tatay mo. Mga minamahal na panauhin. Doon ang paradahan. Ingat sa pag-alis. Ah, sige, wag na maghatid. Tatay, bakit ka nandito? Sobrang sikat ng negosyo dito. Kulang ng tauhan. Kumukuha ng server na arawan. 300 piso isang araw. Nandito rin si Yao Yao. Magandang araw, Tito Chen. Ano ito? Tatay, kaarawan ni Yao Yao ngayon. Magdiriwang ng birthday party dito. Dito, ang mahal naman yan. Probinsyano. Tatay, huwag ka nang makialam. Sige, enjoy kayo sa pagkain at saya. Aalis na ako. Sandali, yung isa, ikaw iparada mo ang kotse ko. Pinapark mo ako? Bakit ang bingi mo? Tandaan, mag-ingat ka, wag mong ma-scratch. Kung hindi, hindi mo kayang bayaran kahit sa susunod mong buhay. Xiaokun, sobra ka na. Siya ang tatay ko. Sobra ba na iparada niya ang kotse? Huwag mong sabihin ako ay kuripot. Ang perang ito ay para sa iyo. Etong pera. Madali lang kitain. Tatay, ikaw. Ah, tama, pagkaparada mo ng kotse, pumunta ka sa aming private room dahil waiter ka, paglingkuran kung sino man pareho lang. Sakto, sa amin, kulang din ng maghahain ng tsaa at tubig. Tama ba mga kaibigan? Tama si Xiao Xiao. Xiaokun, tama na ba? Wala ka bang katapusan? Ang tatay mo talaga ay tagapaglingkod, kahit kanino kitain pareho lang. Xiao Hao, huwag kang magpabigla. Okay lang yan. Salamat sa lahat ng kamag-anak at kaibigan na kahit abala kayo ay dumalo sa aking birthday party. At saka salamat din sa aking fiancé na si Chen Hao na nag-organisa ng napakagandang party para sa akin. Yao. Basta masaya ka, okay na. Yao para sa iyo, si Director Zhao. Kumusta, Director Zhao? Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Miss Lin, congratulations na promote ka. Opisyal kang itinalaga ng grupo bilang administrative director. Taunang sweldo na 2 milyong piso. Ano? Gagawin akong administrative director. Maya-maya may maghahatid ng appointment letter. Saka may ipinapahatid din ng chairman. Sabi niya, magiging pamilya na tayo, huwag masyadong formal. Yao, ang galing. Yaman ka na. Oo, magiging high executive ka na. Taonang 2 milyong piso ah. Congratulations Yao, biglang naging director ng Starlight Group. Ipinapakita kung gaano ka pinahahalagahan ni Chairman Han. Talagang marami kang magagawa sa hinaharap. Naiinggit nga ako. Baka prank lang yan. Kakasimula pa lang ni Yao sa trabaho, intern pa lang siya. Paano siya biglang na-promote sa ganyang kataas na posisyon? Hoy Chen, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi karapat dapat si Yao sa posisyon? Huwag mong sabihin na naiinggit ka. Hindi mo kayang makita na maganda ang kapalaran ng iba. Starlight Group, ito ang kumpanya ni Yung Si. Bigyan agad ng direktor, si Yun Si ay talagang mapagbigay. Sandali, kailangan kong huminga. Masyadong biglaan ang pangyayari. Ako ang fiancé ni Yao. Mas masaya ako kaysa kanino man sa kanyang promotion at salary increase. Pero ang bagay na ito ay may kakaiba. Tama na, Chen Hao. Ito ay personal na sinabi ni Director Zhao. Pwede bang peke? O baka naman sa tingin mo ba wala akong kakayahan?
Yaoyaw, makinig ka, ipapaliwanag ko. Wala akong ibang ibig sabihin. Ayaw kong makinig, huwag mo nang sabihin. Ang ilang tao halatang wala namang kakayahan pero ayaw nilang makita ang iba na magaling. Nakakasira ng saya. Nakikita si Yaoyaw na nagiging matagumpay, yung mga mahihirap na kumikita ng ilang libo sa isang buwan. Hindi kaya nakakaramdam sila ng banta. Huwag na nating pansinin ang mga nakakasira ng saya. Ngayon ay malaking araw ni Yaoyaw. Sa tingin ko, dapat magkaroon tayo ng masasayang palatuntunan para magdiwang ng maayos. Oy, ikaw, halika rito. Ako. Kung tawagin ka, pumunta ka na lang. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Kayo mga manggagawang nasa pinakamababang antas, malamang magaling kayong uminom. Kung hindi, magpakita ka ng performance para kay Yaoyaw para pasayahin kaming lahat. Uminom. Xiaokun, bakit mo pinaiinom ang tatay ko at magpakita pa ng performance? Ano ba ang tingin mo sa tatay ko? Siya, Haha. hindi ba't nandito siya para serbisyuhan tayo? Kung hindi, sa kanyang katayuan, anong karapatan niyang manatili rito? Ikaw, Oy, anak, wag. Yaoyaw, pigilan mo na sila. Huwag na silang magulo. Gulo. Sa tingin ko, mukhang maganda ang mungkahin ni Xiao Xiao. Yaoyaw. Bakit pati ikaw? Hindi ko sinabing libre ang inom niya, ganito na lang. Mag-alay siya ng toast kay Yaoyaw. Bibigyan ko ng 1,000 tas kung mauubos niya ang lahat ng inumin. Ito ay magiging kanya na lahat. Mag-alay pa ng toast, Yaoyaw. Ang tatay ko ay nakatatanda sa iyo. Talaga bang tatanggapin mo na siya ang mag-alay sa iyo? Malapit na akong maging director ng grupo. Ano naman kung painumin niya ako? Yaw, pinalaki ka ni Tito Chen, di ba? Gusto lang ni Tito Chen siguraduhin kung talaga mong gusto siyang mag-alay sa'yo. Tito Chen? Hindi madali kumita ng pera at ang ganda naman ng loob ni Mr. Xiao. Tungkol sa pag-alay, formalidad lang naman yan. Sige, ano pang iniisip mo? Dekalidad itong mga alak ko, 12 ng libo isang bote. Kung hindi dahil sa kaarawan ni Yaoyaw, mga probinsyano tulad mo hindi makakatikim nito sa buong buhay. Uy, Chen, tapos na ako dito. Nasaan ka? ako? Oy, may kasama ka pala. Wala siyang oras sa'yo ngayon. Naghihintay kaming lahat na ialay niya si Yaoyaw. Lin Mangyaw? Pag-alay? Kalokohan? Bakit mag-aalay ang biyenan sa manugang? Anong manugang? Anong manugang? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, matandang babae. Hindi ako magpapakasal kay Chen Hao. Bawat inumin ng matandang ito, bibigyan ko siya ng 1,000. Dahil kabit ka ng matanda, sumama ka na rin at ialay si Yaoyaw. Kumita ka ng pera, walang masama. Hahaha. Sige. Pupunta na ako. Matandang babae? Tinawag mo akong matandang babae. At papainumin mo pa ako sa boses. Parang si Xiaokun mula sa HR ng grupo natin. Xiaokun, Lin Mengyaw. Kayong dalawa. Kunin ang mga handog. Tara na. Darating din ang dati mong syota. Masaya ka ba? Kapag dumating na siya talaga, baka hindi na kayo matatawa. Hahaha, ibig mong sabihin, ang galing ng syota mo. Haha. Curious ako, sino kaya ang alin na yun na pumayag sa katulad mo? Walang kwentang tao. Tama nga pala. At ikaw, Chen Hao, narinig mo ba? Si Yaoyaw mismo ang nagsabi, hindi kanya pakakasalan. Hahaha. Lin Mengyaw. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko bang sabihin ng diretsyo? Chen Hao, sa tingin mo ba ngayon, anong bagay sa'yo sa akin? Dahil na-promote ka, kaya gusto mo na akong iwan, Lin Mengyao. Ngayon, naging ibang-iba ka na para sa akin. Natatandaan mo noong nag-aaral tayo, dumaan tayo sa tindahan ng duwayuan. Binilhan kita ng plastic na singsing. Tuwang-tuwa ka noon. Tumatalon-talon. Kahit maligo, ayaw mong tanggalin.
Pero ngayon, naging sobrang realistic ka na at mahilig sa yabang. Pwede bang tumigil ka sa pagiging bata? Tama, nagbago nga ako. Sa sarili kong pagsisikap, Nakuha ko ang pagkilala ng chairman. Naging direktor ako ng kumpanya. at ikaw hindi nagbago. Wala pa ring kwenta. Chen Hao. Maghiwalay na tayo. Ang galing, yaw-yaw, sa wakas natauhan ka na. Sinabi ko na sa'yo dati pa, si Chen Hao na ilang libo lang ang kita, isang mahirap, hindi talaga bagay sa'yo. Pagkatapos ngayong araw, si Yaw Yaw ay aangat ng husto. Chen Hao, basurang katulad mo, hindi ka man ng kapantay ng kanyang daliri sa paa. Kayong dalawang babae, paano kayo makakapagsalita ng ganyang kasamaan? Matanda ka, may kapal ka pang magsalita. Ang dahilan kung bakit hinahamak si Chen Hao ay dahil sa'yo. Dahil may ama siyang katulad mo na walang kwenta, kaya nagkaanak ng basurang anak. Tama si Ginong Xiao. Kung ano ang ama, yon din ang anak. Tama na kayo. Kung may gusto kayo, sa akin na lang. Huwag ninyong insultuhin ang tatay ko. Chen Hao, alam kong hindi ka kampante, pero sasabihin ko pa rin sa'yo, ang kailangan ko ay isang taong kasabay ko sa pag-unlad at makakasama sa karangalan, hindi isang tao na ilang libo lang ang sahod at nakaasa pa sa akin. Kasabay sa pag-unlad? Makakasama sa karangalan? Lin Mengyao, hindi mo naman talaga iniisip na ang posisyon mong direktor ay sa sarili mong pagsisikap? Xiaokun, Lin Mengyao, curious ako, kaya ba ninyong tiisin ang galit ng matandang babaeng ito? Hindi ako naging direktor dahil sa sarili ko lang. Dahil ba sa'yo? Hindi na mahalaga kung kanino. Ang mahalaga ay mawawala sa'yo ang lahat ng ito. Walang katuturan. Anak, minsan makita ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi naman masamang bagay. Tay, tama ka. Ang sisi ko lang, bulag ako at hindi nakakita ng totoo. Hindi ko agad nakilala ang kanyang tunay na kulay. Ngayon mo man lang malaman, hindi pa huli. Lin Mengyao, kailangan pa kitang pasalamatan. Salamat sa masigla mong pagbibigay ng leksyon sa aking anak. Anak, ang isang lalaki na gustong maging tunay na mature, ito'y isang kinakailangang yugto. Ikaw pa ang nagtuturo sa anak mo, anak na pinalaki ng walang kwenta pa rin. Hahaha. Tay, naiintindihan ko na ang lahat ng sinabi mo. Umalis na tayo. Gusto umalis? Hindi ganun kadali. Nakalimutan ba ninyo ang isang bagay? Ano pa ba ang gusto ninyo? Hindi pa ninyo ako naiinuman at gusto na umalis? Kaya ba ninyong umalis? Ganyan kayo. Medyo sobra na kayo? Oo, inaapi namin kayo. Ano ngayon? Kasi kayong dalawa matanda at bata. Lahat kayo walang kwentang tao, hindi kayang tumayo. Sasabihin ko na ngayon, kung hindi ninyo inumin ang mga ito, hindi kayo makakalabas dito kahit isang hakbang. Si Yaw Yaw ang nagpapainom sa inyo. Sundin ninyo na lang. Huwag ninyo akong pilitin na basagin ng mga ngipin ninyo at puwersahang painumin kayo. Tay, ako na lang ang iinom nito. Kung gusto mong uminom, sasamahan kita, tay. Anak, tandaan mo. Ang pansamantalang pagkatalo ay wala lang. Huwag mo masyadong isipin. Tay, wala akong silbi. Hindi ko man lang kayo maprotektahan. Tara. Hahaha. Talagang masunurin at mabuting aso kayo. Ang perang ito ay bigay ko sa inyo. Hahaha. Anak, tandaan mo ang mga ngiti nila ngayon. Kung gaano sila kasaya ngayon, ganun sila kaiyak mamaya. Gusto ninyo kaming paiyakin? Bakit? Dahil ba sa bibig mo, ang ilang tao mahilig magpanggap? Sir Xiao, dapat ninyo siyang turuan ng leksyon. Matandang walang kwenta, gusto mong magpanggap. Ngayon, papakitaan kita ng tunay na pagpapanggap. Halika kayo. Suntukin ninyo ang bibig ng matandang ito. Basagin ang mga ngipin. Hindi sapat ang isang leksyon. Gagamitin ko ang pangalan ng Xinghui Group. Ganap na iba ng dalawang walang kwentang ito. Sino man na makakita sa kanila sa Cloud City. Saktan ninyo sila ng todo hanggang mamatay. Pagkatapos pumunta sa akin para sa gantimpala.
Iban sila sa ngalan ng Xinghui Group. Xiaokun, may karapatan ka ba? Bakit nandito si chairperson? Kung maisip ng chairperson na ginagamit namin ang aming posisyon para mang-api, mahirap na itong ayusin. Chairperson, hindi ganyan ang nangyari, chairperson. Ayoko ng mga palusot mo. Makinig po kayo sa aking paliwanag. Ang walang hiyang mag-ama ito, ginulo nila ang birthday party ng sadya. Kaya medyo naging masyado akong matapang sa salita. Xiaokun, para kang nagsasawa na sa buhay. Babalikan kita mamaya. Parang hindi tama ang sitwasyon. Ngayon pumunta ako dito. Para bigyan ng isang bagong miyembro ng pamilya na ngayon ko lang nakilala ng isang regalo. Basahin mo. Isang villa sa Cloud Palace, isang limited edition Maserati, isang Patek Philippe na pinakamataas na uri, at isang tseke na 10 milyong piso. Bagong miyembro ng pamilya na unang beses nating makilala. Yao, naalala mo ba? Sinabi ni Director Zhao sa telepono, itinuring ka ng chairperson bilang pamilya. Inutusan din ako ng chairperson na sabihin sa iyo ang isang bagay. Sabi niya, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Huwag na tayong mag-umayam. Yao, mula sa pagiging intern, bigla kang naging direktor ng grupo at binigyan ka ng chairperson ng malaking regalong ito. Ipinapakita nito na itinuturing kanyang tagapagmana ng kumpanya. Yao, talagang yumaman ka ngayon. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, nagkakahalaga ito ng 10-10 milyon. Nandito na si Assistant Lee. Anong karapatan ko? Ano ang nangyayari? Ang mga bagay na ito ba ay hindi ba para kay Yao? Ginong Chen, mangyaring tanggapin po. Ang mga bagay na ito, ibinigay sa akin. Imposible. Hindi ito maaari. Pangulo, nagkakamali po ba kayo? Pinapromote ninyo po ako bilang direktor. Ako po ang pinahahalagahan ninyo. Tungkol naman kay Chen Hao, wala siyang kwenta. Ikaw lang? Gusto mo pa ang mga regalong yon? Hindi lang iyong mga regalo. Ang posisyon ng direktor. Hindi ka karapat-dapat. Xiao Hao. Unang pagkikita, hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Pumili lang ako ng kung ano-ano. Nasiyahan ka ba sa mga regalong ito? Parang hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako bibigyan ng regalo? Lao Chen. Hindi mo pa ba sinasabi sa kanya? Wala pang oras eh. Pangulo, kayo at sila, ano ba talaga ang relasyon? Nagtataka ka ba? Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Ako ang tinutukoy ninyo na matandang babae. Ano? Chen. Oras na para ipaliwanag ng malinaw sa bata. Papa. Ano to? Pilyo. Halika dito agad. Ito si Ma'am Han. Maamhan. Ang tamis ng dila ni Wu. Pero kapag magkakilala na tayo, mas gusto ko na tawagin mo akong nanay. Nanay. Papa, ano ba talaga ito? Ikaw, hindi ba ikaw ang nag-aayos para makahanap ako ng asawa? Ito na.
Ibig mong sabihin ang asawa na nahanap mo ay ang chairman ng Xinghui Group? Anong katangahan ang nagawa ko? Ano yung ekspresyon ng mukha mo? Sa personalidad ng tatay mo, makahanap ng kasama tulad ni Ma'am Han. Kakaiba ba? Nagpapasalamat din ako na makilala ang isang lalaking tulad ni Chen. Siya nga pala yun, si sobrang mahal ng mga ito. Dapat mong ibalik ang mga ito. Huwag kang masyadong formal. Munting regalo lang ito para sa pagkikita natin. Nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Mas mabuting respetuhin natin ang kagustuhan ni Hao. Anak, tanggapin o hindi, nasa iyo ang desisyon. Ma'am Han, salamat sa kabutihan ninyo. Pero bata pa ako, may mga kamay at paa naman ako. Kumpara sa regalo ninyo, mas gusto kong sa sarili kong pagsisikap kitain ang mga bagay na ito. Lumabas na kayong lahat. Yao, sana hindi ka nakipag-break kay Chen Hao. Sa oras na iyon, magiging manugang ka na ni President Han. Oo nga. Ang ganyang malaking kayamanan ay nawala sa aking mga kamay. Yao, hindi ka dapat sumuko ng madali. Mahal na mahal ka ni Chen Hao. Baka may pagkakataon pa na magkabalikan kayo. Pero ginawa ko na sa kanya ang mga bagay na iyon. Bakit ka nag-aalangan? Ano ba ang halaga ng pride? Ang pagkakataon ay nilalabanan. Chen Hao, ako. Ano ang gusto mong sabihin? Chen Hao, ako. Ano ang gusto mong sabihin? Chen Hao. Bigla kong naramdaman na ang aming 5 taong relasyon, 5 taong pagsasama, 5 taong araw-araw na pagiging magkasama ay hindi dapat magtapos ng basta-basta. Pwede mo ba akong patawarin kahit isang beses, Chen Hao? Alam kong mali ako. Pangako mo sa akin, huwag na tayong maghiwalay, okay? Ang alipin na ito ay talagang madaling kontrolin. Chen Hao. Sa pagkakataong ito, pinahiya mo ako, babalik ako sa iyo ng doble. Lin Mengyao, huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Chen Hao, ikaw... Gumugol ako ng 5 taon. Wala pa ring pinalambot ang iyong puso. Nang magkaroon ka ng kapangyarihan, pinalayas mo ako. At ginawa mong kahiyahiya ang aking tatay. Sa tingin mo ba patatawarin kita? Nagsorry naman ako ng tapat eh. Hindi mo pa rin ako pinatawad. Ano ba talaga ang gusto mo? Kumpara sa pagpapanggap mo ngayon, mas gusto ko ang supladong mukha mo kanina. Chen Hao, dahil sa ating nakaraan, magkaayos na tayo. Pangako ko, dodoblehin kong tratuhin kang mabuti sa hinaharap. Magkaayos? Mas mabuti pang huwag na lang. Hindi ko kayang abuting ang tulad mo. Director Lin. Chen Hao, gusto mo ba talagang sirain ako? Ito ay sarili mong gawa. Magaling, hindi mo binigo si tatay. Gaya nga ng kasabihan, marami pang ibang babae sa mundo, bakit kailangan mong kumapit sa isang baluktot na puno? Maraming mababait na babae sa mundo. Sino ang sinasabi mong baluktot na puno? Dahil hindi ka pinatawad ni Xiao Hao, kaya formal kong inaanunsyo. Tama nga. At ikaw, Xiao Kun. Sinisante ka rin. Han Yunxi, akala mo ba mahalaga sa akin ang trabahong ito? Master Xiao. Ano ngayon ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Meron ka pa bang ibang sandigan, Master Xiao? Ang aking sandigan ay ang pamilya Xiao na nasa likod ko. Kamakailan lamang ang pamilya Xiao at isang malaking tao mula sa punong tanggapan ng Tianmen ay nagtayo ng matibay na ugnayan. At ang aking ama ay na-promote dahil dito tumalon upang maging pinuno ng sangay ng Yuncheng ng Tianmen Group.
Ano? Ang laki ng background ni Sir Xiao. Dati, bakit ka pa nandyan sa kumpanya ng Xinghui? Noong una, mahina ang angkan naming Xiao. Kailangan naming umasa sa grupo ng Xinghui. Pero ngayon, hindi na kailangan. Nakasama na kami sa Tianmen Group. Ang pag-angat ng angkan naming Xiao sa Southern Province ay hindi na mapipigilan. Yo, isang maliit na grupo lang ang Xinghui. Wala nang dapat ikalungkot. Kung gusto mo lang, sa isang salita ko, makapasok ka na sa Tianmen Group. Yan ang maalamat na Tianmen. Trilyon-trilyon ang yaman. Negosyo sa buong mundo. Kahit gaano kalakas ang Xinghui, sa Southern Province lang sila makapangyarihan. Kung ikukumpara sa Tianmen Group na malaking kapitalista, Malayo ang agwat. Sir Xiao, totoo ba ang sinasabi mo? Bakit naman kita lolokohin? Sir Xiao, tulungan mo akong maghiganti. Turuan mo ang tamad na mag-ama na ito. Oo nga pala, at iyong matandang babae, ilang beses akong sinampal. Babayaran ko siya ng doble. Walang problema. Kakatawag ko lang ng isang malaking tao sa mundo. Darating siya sa lalong madaling panahon. Kapag dumating siya, kayong lahat kayo mapapahamak. Xiao-kun, kahit sino ang tawagin mo, handa akong harapin. Oh. Paano kung sabihin ko na tinawag ko si Anya Shuluo at si Yu Jiaolong? Ano? Yu Jiaolong. Sir Xiao, ang Yu Jiaolong na sinasabi mo, hindi ba iyon ang Hun Jianglong ng Southern Province, si Wei Ye, ang kanyang pinakamatapang na tauhan? Sir Xiao, nagawa mong tawagin ng ganun kalaking tao. May utang siya sa akin. Nangako na sa anumang problema sa Southern Province, tutulungan niya akong ayusin. Kung hindi ganun kadaling tawagin. Si Yu Jiaolong. Lao Chen Xiao Hao, ito ay problema. Yu Jiaolong malakas ba? Hindi lang basta malakas. Sa mga bali-balita, si Hun Jianglong ay nangibabaw sa Timog Probinsya sa loob ng 10 taon dahil kay Yu Jiaolong. Bagamat isang babae, kilala siya sa pagiging mabangis. Ang mga nahulog sa kanyang kamay ay hindi mabilang. Xiao Xiao, ang pangalan ni Yu Jiaolong ay talagang sikat. Tingnan mo, takot na takot sila. Lin Mengyao Xiao-kun, ito ay personal na gulo natin. Kung may problema, ako ang harapin. Huwag idamay ang tatay ko at si Han Yi. Ngayon, natatakot ka na? Bakit ngayon ka lang? Kanina nung ininsulto mo ako, hindi ka ba mayabang? Yun ang tawag mo sa insulto? Ikaw naman ang may kasalanan una. Yaw, huwag na silang pansinin. Ilang minuto na lang, darating na si Yu Jiaolong. Malapit na nilang maranasan kung ano ang tunay na bangis. Salamat, Xiao Xiao. Kung gusto mo talagang magpasalamat, alam mo na. Akala nyo ba talaga na kung dadalhin ninyo si Yu Jiaolong, sigurado na kayong mananalo? Eh kung hindi, Nakakatawa. Hindi ba kayo kaya ni Yu Jiaolong? Huwag na nating banggitin si Yu Jiaolong. Kahit ang boss niya na si Hun Jianglong ay hindi maglakas loob sa harap ko. Lao Chen, hindi pwedeng sabihin ng ganyan. Sino yang ang lakas ng bibig? dumating na po kayo. Kailangan ko ang iyong tulong sa pagkakataong ito. Mamaya ay maghahanda ako ng isang salo-salo para pasalamatan ka ng husto. Xiao, buti na lang tinawag mo ako kung hindi ko malalaman na may isa pala dito na nangahas mang insulto sa aking amo. Isang mapangahas na tao. Matandang walang galang, talagang hinahanap mo ang kamatayan mo. Naglakas loob kang magsalita ng ganoon kalaking kawalang galang. Hinihiling ko po sa inyo. Parusahan ng taong ito, ipagtanggol ang karangalan ni Master Wei. Hindi mo kailangang ipaalala. Gagawin ko rin ito, mang insulto sa aking amo. Walang makakapagligtas sa iyo, Sanan. Kahit 10 buhay mo ay hindi sapat. At ang dalawang yon, kasama rin niya. Madali lang. Yung nakita mo na ang sitwasyon ngayon. Baka may mamatay. Ang bagay na ito, wala naman itong masyadong kinalaman sa iyo. Kung aalis ka ngayon, baka makakaalis ka pa ng ligtas. Lao Chen, ano ba ang sinasabi mo? Tita Han, tama ang sinabi ng tatay ko. Kayong isa ay asawa ko at isa ay anak ko. Paano ko kayo pababayaan? Ngayon, basta nandito ako, hindi ko hahayaan ang sino man nasaktan kayong mag-ama. Uy, nakakataba ng puso, Han Yunxi. Ikaw ay isang negosyante lang. Ano ang gagamitin mo laban kay Yu Jiaolong, isang malaking amo na ganyan ang antas? At protektahan silang dalawa, ikaw mismo ay hindi na makakapagligtas sa sarili mo.
Yu Jiaolong, wag mo lang silang saktan ng mag-ama. Anumang halaga, ako, Han Yunxi, ay handang managot sa lahat. Yunxi. Han Yunxi. Maaari ko bang maunawaan na humihingi ka ng tawad? President Han ng Starbright Group. Tama. Ako, anumang kondisyon mo, sabihin mo lang basta kaya kong tuparin. Kung ibang bagay naman, bibigyan ko pa si President Han ng konsiderasyon pero ngayon, talagang imposible. Ano? Una, utang ko kay Young Master Xiao. Pangalawa, at ang pinakamahalaga, ang taong ito ay walang galang naglakas loob na hamakin si Master Wei. Sa kadahilanang ito lamang, dapat siyang mamatay. Master Yu Jiaolong, hindi niya sinasadya. Magbabayad ako kahit magkano pera. President Han, masyado mo akong minamaliit. Si Master Wei ang pinakahinahangaan ko sa buhay. Kung hindi ko siya parurusahan at hahayaan ko lang siya ng ganon, paano ako haharap kay Master Wei? Yunxi, huwag mo akong ipagtanggol. Pero, Isa lang ang tatanungin ko. Pumunta ka rito. Alam ba ni Wei Ping? Naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan ni Master Wei? Hinahanap mo ang kamatayan. Huwag muna magmadali. Sagutin mo ang tanong ko. Alam ba ni Wei Ping? Nakakatawa talaga. Patay ng isang matandang walang kwenta tulad mo. Kailangan ko pang humingi ng pahintulot kay Master Wei. Iminumungkahi ko pinakamabuting ipaalam mo sa kanya para maiwasan ang malaking gulo. At baka madamay pa siya. Master Yu Jiaolong, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Gusto lang niyang maantala ang oras. Si Master Wei ay sobrang abala, wala siyang panahon para sa maliit na bagay na ito. Kung malaman ni Master Wei ang mga nangyari dito ang kahihinatnan mo, malamang mas malala pa. Talaga? Sige, tatanungin ko kung may lakas ba siya ng loob at tatanungin ko rin kung paano niya tinuruan ang mga tauhan niya. Papuntahin si Wei Ping dito, may 3 minuto siya. Kung hindi siya dumating sa oras kung Jianglong papatalsik mula sa Southern Province. Presidente Cheng, maaari bang bigyan ako ng pagkakataon? Hayaan akong harapang humingi ng tawad kay Longshu. Gusto mong makita si Longshu? Nanaginip ka ba? Sige, naiintindihan ko. Pumayag na si Longshu na makipagkita sa'yo. Ano? Inutusan ni Longshu may 3 minuto lang. Kung hindi ka dumating sa oras lalawigan ng timog, mawawala na ang pangalang Hun Jianglong. Makinig kayong lahat gaano ito kawalang katwiran at gusto pa niyang tawagin si Ginoong Wei. Kapag dumating siya kung ito ay walang katwiran, hindi na kailangang sabihin. Naglalaro pa rin ng pananakot, Chen Jixing. Akala mo ba maniniwala kami na matatawagan mo si Ginoong Wei? Kung matawagan niya si Ginoong Wei, kakain ako ng tae ng live 1 kilo. Lao Cheng, ano ito? Paano mo matawagan si Hun Jianglong? Kung talagang darating siya, hindi ba mas masama? Kagabi, para iligtas mo ako, nasaktan mo na siya minsan. Yunxi, kumalma ka. Maniwala kang magiging maayos ako. Pero paano mo ako mapapaniwala? Tama na ba ang kalokohan mo? Una, sinaktan mo si Ginoong Wei at ngayon ginagawa mo akong tanga. Akala mo ba si Yu Jiaolong ay mahina? Payo ko sa iyo, maghintay ng matiyaga. Maghintay. Hindi ako makapaghintay kahit 1 segundo. Gusto ko lang mabilis patayin ka, matandang hayop. Pumunta ka at kunin ang security team ng grupo, dalhin silang lahat dito. Oh, Yu Jiaolong, hanggat nandito ako, hindi ko papayagan na galawin mo kahit isang buhok ni Lao Cheng. Gusto mong galawin ang tatay ko? Tinanong mo ba ako ang anak niya? Sige. Papatayin ko kayong 3. Sabay-sabay sa kamatayan. Gagawin kitang hindi makita ang araw bukas. Ano ka ba? Karapat-dapat ka ba? Tigil na kayong lahat. Punong dragon tila ayaw niyang magpakilala. Lao Chen, ikaw.
Paano nangyari ito, Weye? Bakit kayo nandito? Talaga bang tinawag kayo niya? Tinawag ako, ako ba yung tipo na pwedeng utusan kahit kailan? Sa susunod mag-isip ka muna bago magsalita. Oo. Sinabi ko yon nang hindi nag-iisip. Patawarin ninyo ako, Weye. Buti na lang hindi siya tinawag ni Chen Jixing. Weye, bakit po kayo nandito? Maliit lang na bagay ito. Kaya kong ayusin ito. Tinatawag mo itong maliit na bagay? Halos mapatay ako dahil sa iyo. Bakit kasi inaway mo ang maling tao? Inaway mo pa ang punong dragon. Hindi ko maintindihan, amo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ko alam, boss, kung bakit kayo ay galit na galit. Oo. Ginoong Wei, lahat kami ay magpapatotoo. Ito ang taong si Chen Jixing. Paulit-ulit kayong minamaliit at sinabi pa na tatawagin kayo. Si Ma'am Yuja Olong ay hindi na makatiis kaya nais niyang ipagtanggol ang inyong karangalan. Ginoong Chen. Kung ano ang kinakatakutan, yun ang darating. Okay lang. Long, hindi. Ginong Chen, Ang aking mga tauhan ay naging padalos-dalos. sana po ay huwag kayong magalit. Ngayon na, Ikukulong ko siya hanggang sa kayo ay masiyahan. Dapat mong disiplinahin ang iyong mga tauhan. Amo, ako. Tumahimik ka! Sa mundo ng mga mandirigma, ang batas ay ang katarungan at moralidad ang nauuna. Hindi pwedeng abusuhin ang kapangyarihan at apihin ang mahihina. Kung malaman ko ulit na ginagamit ninyo ang aking pangalan, gumagawa kayo ng mga kalokohan sa labas, hindi ko kayo patatawarin. Kailan naging ganyan ang tuntunin? Ang salita ko ang batas. At kayo naman, ang mga ipinagbabawal na sandata na ito, itago ninyo lahat para sa akin. Chairman, kailangan pa ba... Hayaan silang maghintay muna. Ginoong Han, ang mga tauhan ko ay walang modo kagabi. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasalanan ko lahat. Huwag na po ninyong isipin. Humihingi ka ba ng tawad sa akin? Yung siya talaga ang dapat humingi ng tawad sa'yo. oo. Tama si Mr. Chen. Sige, tanggap ko na ang iyong paghingi ng tawad. Ginoong Wei, ano ang gagawin ninyo? Negosyante lang si Han Yong-si at itong si Chen Jixing ay isang walang kwentang palamunin. Turuan ninyo sila ng leksyon. Palamunin. Walang kwenta. Sabay-sabay ninyo silang disiplinahin. Ginoong Xiao, ayos lang ba kayo? Ginoong Wei, paano ninyo ako mapagkamalang kaaway? Ang tatay ko ay nakasama ninyo, nakasabay sa pagkain. Kung hindi para sa iba, para naman sa akin. Ginoong Wei, ipinapangako ko. Sina Chen Hao at ang anak niya ay ordinaryong tao. Walang anumang background. Umalis ka na. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Humingi kayo ng tawad kay Mr. Chen. Lolo Wei, ano po ang ginagawa ninyo? Wala nang sat-sat, magsorry ka na kay Ginong Chen, sinasagip kita. Magsorry ka sa kanya. Sino ba siya? Siya ay walang kwentang lalaki na umaasa sa babae. Kung magsalita ka pa ng walang katotohanan. Tigil. Xiao Yunting. Taisak Lolo. Tito Xiao, tulungan ninyo si Master Xiao si Lolo Wei ay parang nababaliw. Palagi niyang binubugbog si Master Xiao. Pinilit pa niya si Master Xiao na humingi ng tawad sa iba. Hindi ako bulag. Nakita ko lahat, Wei Ping. Bitawan mo ang anak ko. Tay dumating ka na mamamatay na ako sa pagkabugbog. Xiao Yunting, ang anak mo ay dapat turuan ng maayos. Napaka-disrespectful. Ako na ang magtuturo sa anak ko. Wala kang pakialam. Ang dragon ng ilog ay nang-aapi sa pamilya. Xiao, binugbog ko siya para sa kanyang ikabubuti. Kung hindi, baka gumawa siya ng malaking gulo. Binugbog mo siya ng ganito. At may kapal ka pang sabihin na para sa kanya iyon. Paano mo nasabi iyon? Tatay, kailangan mong ipaglaban ako. Walang takot ito. Nangahas siyang galitin ang hindi dapat galitin. Kung hindi ako pumagitna sa tamang oras, pati ikaw ay madadamay. Ang taong hindi dapat galitin. Sino ang tao na ginawa ng kasalanan ng iyong anak ay natural na Long? Ang pinahahalagahan ni Wei Ping, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan?
Pasensya na, Gino. Paano ka nagawa ng kasalanan ng aking anak? Ang iyong anak ay may masamang intensyon dahil lamang sa isang maliit na hindi pagkakaintindihan, gusto niyang patayin ng tao. Kung hindi mo siya didisiplinahin, Mr. Xiao, huli na ang lahat. Tatay, hindi mo kailangang maging magalang sa kanya. Temporary lang siya, walang kwentang tao. Tio Xiao, makakapagsaksi ako. Tama si Xiao Xiao. Kilala ko ang kanilang pamilya ng lubusan. Talagang ordinaryong tao lamang. Tama. Isa lang akong ordinaryong tao. Narinig mo ba, Wei Ping? Para sa isang ordinaryong tao, Pinaluhod mo ang anak ko sa harap ng maraming tao. kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, Hindi ito matatapos. bahala ka sa iniisip mo. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Sana hindi ka magsisi sa huli. Ang nangyari ngayon ay dahil sa maling gawain ni Xiao Kun. Presidente Xiao, bilang isang mataas na opisyal ng Tianmen Group, sigurado akong naiintindihan mo ang sitwasyon. Maaari bang... Puso ng dagat, paano napunta sa iyo? Ano ang puso ng karagatan? Ito ba ang tinutukoy mo? Tama. Ito ay mula sa pangkat Yamen. Gumastos kami ng $250 milyong. Ito ang napanalunan sa Sotheby's. Ito ay laging nasa pangangalaga ni Presidente Chen Yingluo. Ihahandog ito sa Panginoong Ulo ng Dragon. Chi, Xiao, hindi kaya nagkakamali ka. Noong binili ito ng presidente ng napakamahal. Personal ko itong nasaksihan. Paano ako magkakamali? Sabihin mo sa akin ngayon, saan mo ito nakuha? Ito ay ibinigay sa akin ni Chen. Ang bagay na ihahandog sa ulo ng dragon. Bakit nasa kamay ni Chen Jixing? Paano mo nakuha ang puso ng karagatan? Isang maliit na bagay na hindi mahalaga. May nagbigay lang sa akin. Maliit na bagay? Ang puso ng karagatan na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyon sa iyo ay maliit na bagay lang. Chen Jixing, tigil-tigilan mo ang pagpapanggap. Sabi mo may nagbigay sa'yo. Sino yon? Sasabihin mo bang Si Presidente Chen Yingluo ang nagbigay? Tama ang hula mo. Tatay, contract worker lang siya. Ang pinakamababang antas ng lipunan, Xiao Kun, parang basura tulad niya, Xiao Yunting. Paano siya makakarelate sa presidente? Tungkol naman sa Heart of the Ocean na ito, malamang ninakaw niya yan. Lin Mengyao. Tama, Tito Xiao. Ako at ang anak niya ay 5 taon nang magkasintahan. Ang background ng kanilang pamilya ay alam na alam ko. Hindi ko pa narinig na may kilala siyang importante, kaya ang Heart of the Ocean na ito ay tiyak na ninakaw niya. ganun ba? Kung iisipin ay medyo makatwiran din. Ang lakas ng loob niya. Ninakaw niya sa Tianmen Group natin. May mga tao na mahirap ay ayos lang pero wala silang hiya. Nakakapagnakaw pa sila. Nakakawalang galang. Tigilan niyo ang pagpaparatang, hindi magnanakaw ang tatay ko. Chen Hao. Buti na lang nakipaghiwalay ako sa'yo. Kung hindi, mapapahamak ako. Ang pagnanakaw ng mahalagang kayamanan ng Tianmen Group ay hindi maliit na kasalanan. Mamaya tingnan natin kung paano kayo makakalabas dyan. Oo nga, At si President Han. ikaw naman ay chairman ng Xinghui Group, isang kilalang tao sa Nan Province. Ang makipag-ugnayan sa isang magnanakaw na may maruming kamay, hindi ka ba nahihiya? Naniniwala ako sa karakter ni Chen. Hindi niya gagawin ng ganyan. Tiyak may ibang dahilan. Chen, kailangan mo mag-explain. Ano pang dapat i-explain? Ito ay regalo sa akin. At pinagmamalaki mong sinasabing regalo sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo naman sasabihin na ikaw ang maalamat na Dragon Head, di ba? Hindi naman imposible. Pag nanakaw ng puso ng dagat nagpapanggap bilang pinuno ng Tianmen Chen Jixing, napakalaki ng iyong tapang. Sa harap ni Ginoong Xiao na mataas na opisyal ng Tianmen Group, naglakas loob ka pang magpanggap bilang pinuno. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Kahit nalihim ang pinuno at hindi na lumalabas ng maraming taon, Hindi basta-basta ang sino man ang maaring magpanggap. ang mga sinabi mo kanina, maaari ko pang ituring na hindi sinasadya. Pero ang puso ng dagat na ito, Kung hindi mo may paliwanag kung saan galing, huwag kang magtaka kung parurusahan kita ng mabigat. Tatay, bakit mo pa siya kausapin? Dakpin na lang mga tauhan. Harangin ninyo sila. Han Yunxi, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig mong sabihin? Wala lang, sana lang ay huwag mong gipitin si Old Chen. Ninakaw niya ang mahalagang kayamanan ng Tianmen. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Bago pa maimbestigahan ang bagay na ito, paano ka nangangahas na magsalita na ang puso ng dagat ay tiyak na ninakaw? Hindi ba ito halata? Han Yunxi, sa tingin ko determinado ka na kalabanin ang Tianmen Group. Kung ang Tianmen Group ay hindi makatarungan at nag-aakusa ng inosente, bakit hindi ko kayo kalabanin? Para sa isang walang kwentang tao, hindi nag-atubiling kalabanin ang Tianmen Group. Han Yunxi, tanga ka ba? O wala ka talagang utak? Sir Xiao, Sir Xiao, mali yan kung totoong tanga siya. paano niya naitatag ang Xinghui Group? Sa tingin ko malamang nababaliw na siya sa pag-iisip ng lalaki. Yunxi,
Talaga bang para sa akin makikipag-away ka sa Tianmen? Sir Chen, mag-asawa tayo. Kapag may isang pumanalo, lahat mananalo. Kung babagsak ang isa, babagsak din ang isa. At saka, naniniwala akong hindi mo gagawin yun. Pwede bang makinig ka sa akin, Wei Ping? Anong kinalaman mo dito? Hindi pa tapos ang usapan natin, Xiao Yunting. Sabi mo si Mr. Chen ang nagnakaw ng puso ng karagatan? May ebidensya ka ba? Ito ay halata naman. Ano pang ebidensya? Hindi mo naman sasabihin na. Mali ang pagbintangan ko sa kanya? Hindi ko alam kung mali o tama, pero may isa akong kilala na mas nakakaalam ng katotohanan. Sinasabi mo bang Presidente Chen Yingluo tama? Bakit hindi natin siya tawagin para magdesisyon? Tatay, kalabisan na ito. Kung darating ang presidente, makita na nahanap ko ang puso ng karagatan, siguradong gagantimpalaan ako at baka itaas pa ako at dalhin ako sa punong dragon. Hindi imposible. Itong si Xiao Yunting. Anong gusto mo sa akin? Presidente, kakakuha ko lang ng balita. Si Xiao Yunting ay nagkaroon ng alitan kay Longshu at gusto pa nga niyang saktan si Longshu. Ano, tara bilis tayo pumunta doon. Teka lang, kapag dumating na si Presidente Chen Yingluo, lahat kayo ay hindi makakatakas. Lalo na ikaw, Han Yunshi, isang munting pangkat Xinghui, ay naglakas loob na sumalungat sa aking Tianmen? Maaga o huli, babayaran mo ang hangal na desisyong ito at pagsisisihan sa buong buhay. Hindi ako magsisisi. Xiao Yunting? Ang dapat magsisi habang buhay ay ikaw. Ipapayo ko sa iyo na isipin mo muna kapag dumating na si Chen Yingluo kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Hanggang sa oras na ito, matigas pa rin ang iyong ulo. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Matandang hayop, matapang ka pa ring banggitin ang pangalan ng presidente. Sa tingin ko, ayaw mo na mabuhay, tatay. Kung ako tatanungin, hindi na dapat maghintay pa. Matagal ko nang gusto, baliin ang tuhod ng matandang ito para gumapang siyang parang aso palabas. Sa ganitong paraan lamang maaaring maunawaan ng mundo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa aking Tianmen. Anak, maging matiisin mo na tayo. Kahit na ano. Makapagpakita sa harap ng presidente ay mabuti pa rin. Tungkol sa kanyang kahihinatnan, mas malala pa sa sinabi mo, Chen Jixing. Hindi lang ikaw pati na rin ang iyong kalaguyo na si Han Yongxi. At ang kanyang pangkat Xinghui, lahat ay masisira ng iyong hangal na aksyon, mahuhulog sa walang hanggang kapahamakan. Sa aking palagay, ang dapat na mapahamak ng tuluyan ay kayo. Matapang pa kayong magsalita ng walang takot. Matandang hayop, alam mo ba? Mayroon kaming Tianmen bilang suporta sa mundong ito, wala pang tao ang makagagalaw sa amin. Ang orihinal na layunin ng pagtatag ng Tianmen ay upang protektahan ang pamanang Daxia mula sa pagkaagnas ng mga mapagsamantalang dayuhang kapital. Ngunit kayong mag-ama ay umaasa sa pangalan ng Tianmen upang gawin ang gusto ninyo rito. Walang batas at walang Diyos, kahit ngayon ay hindi dumating si Yingluo, itatapon ko kayong dalawa at bawalan magpakailanman. Itatapon, bawalan, sabi ko matandang hayop, gusto mo bang maging nakakatawa? Ahahaha. Ilak ang lahat ng labasan. Ngayon ako ay maglilinis ng bahay para sa Tianmen. Presidente, dumating ka na sa wakas. Lumabag sa mga patakaran ng samahan. Karapat-dapat sa kamatayan. Presidente, Pinasundo ko po kayo hindi para mang-asar. kundi may napakahalagang bagay. Sabihin mo nga. Presidente, itong taong si Chen Jixing, ninakaw niya ang puso ng karagatan. Hahabulin ko siya para kayo ni Lord Dragonhead ang humatol. Sabi mo siya ang nagnakaw? Presidente, ngayon halos sigurado na. Siya nga ang nagnakaw ng puso ng karagatan. Kung nagnakaw ako o hindi, hindi ikaw ang masusunod. Dumating na ang presidente, wala kang palusot at saka may magpapatunay. Sino ang magpapatunay? Presidente Chen, ako makakapagpatunay ako. Si Chen Jixing nga ang nagnakaw ng puso ng karagatan. Talagang masama ang ugali ng taong ito. Oo. Pwede rin kaming magpatunay. At ako rin. Presidente, napakapangahas ng taong ito. Niyuyura ka ng autoridad ng Tianmen. Huwag mo siyang palampasin. Pinipilit ninyong siraan ang tatay ko ng walang basihan. Presidente Chen, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi gagawa ng ganyan ang tatay ko.
Anak, magpahinga ka. Ang katotohanan ng ilang bagay, hindi nila basta-basta mababago. Presidente Chen, naniniwala rin ako sa pagkatao ni Chen. Sana'y imbestigahan ninyo ng mabuti, huwag kayong padala sa mga sinasabi nila. Kung ano talaga ang totoo, alam ko naman yon. Presidente, hindi lang niya ninakaw ang puso ng karagatan. Kanina ay mayabang pa siyang nagsalita. Sabi niya ang puso ng karagatan ay bigay raw ninyo sa kanya. Nakakatawa, hindi ba? Nakakatawa. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako mismo ang nagbigay sa kanya? Ano? Ano, imposible ito. Umalis kayo dito. Dumating ka. Pasensya na, huli ako. Paano nangyari to? Pati ang CEO ay sumusuporta sa kanya. CEO ng Tianmen Group. Personal niyang ibinigay ang puso ng karagatan. Xiao, sabihin mo, siya ba ang maalamat na iyon? Kung siya ngayon, ganito namin siya tinatrato. Siguradong patay na tayo. Ano ang gagawin natin? Xiao, humanap ka ng paraan. Wala akong magagawa. Ako rin mapapahamak. Lao Chen, ano ba talaga ang pagkatao mo? Ilahad mo. Baka matakot kami. Tay, ikaw ba talaga ang pinuno ng Tianmen? Ano ba ang iniisip niyo? Paano ako magiging pinuno ng Tianmen? Ganong klaseng tao. Hindi ikaw ang pinuno. Kung gayon, ang puso ng karagatan na ibinigay niya sa'yo, paano mo ipapaliwanag? Siya ang CEO ng Tianmen Group. Pangalawa lamang sa isa, nasa ibabaw ng lahat. Pinag-isipan ko tanging ang pinuno ng Tianmen ang may ganitong uri ng pagtrato. Ito kasi, siya na lang ang magpaliwanag. Miss Ying Luo, ikaw na ang magsabi sa kanila. Bakit mo ba ibinigay sa akin ang puso ng karagatan? Ang daming nangyari. Ayaw pa rin ni Ninong na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Pero paano ko siya tatakpan sa kasinungalingan? Ganito kasi ang nangyari. Ang ginoong ito ay service crew ng hotel. Ang serbisyo niya ay napakamaasikaso. Talagang nasiyahan ako. Kaya basta ko na lang ibinigay ang puso ng karagatan bilang tip sa kanya. Talaga bang ganoon? Pero iba ang narinig ko. Tianmen Group, binili ng malaking halaga ang puso ng karagatan para ialay sa pinuno ng dragon. Ang pinuno ng dragon ng Tianmen ay mayaman sa buong mundo. Kontrolado niya ang trilyong kayamanan. Ang isang maliit na puso ng karagatan para sa kanya ay maliit na bagay lang. Hindi niya iyon pinapansin. Miss Ying Luo, ano sa tingin ninyo, di ba? Oo, totoong hindi pinapansin ng pinuno ng dragon. Buti na lang hindi siya ang pinuno ng dragon. Swertihin lang siguro, nakakakuha ng malaking biyaya. Nakuha niya ang puso ng karagatan ng libre. Lihim ang kinaroroonan ng pinuno ng dragon. Paano natin siya madaling makikita? Xiao Yunting, nakatanggap ako ng reklamo. Illegal mong ginamit ang pondo ng kumpanya para sa sarili mong kapakanan. May matibay na ebidensya. Takpin ninyo siya. President Chen Yingluo, maaari po kayong maghintay ng saglit. May kailangan ka pa ba? May maliit lang na bagay. Gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo. Hindi ko po alam kung maginhawa ba para sa inyo. President Han, sabihin mo lang. Lahat ng masasabi ko ay sasabihin ko sa'yo. Sobrang galing. Lagi ko pong naririnig. Ang Tianmen Group bawat 10 taon ay nagdaraos ng Tianmen Investment Conference sa Daxia. Hindi ko alam kung totoo ba yon. Totoo po yan. Pagkalipas ng 3 buwan ay ang bagong investment conference. Ang dahilan kung bakit nagdaraos ang Tianmen Group ng investment conference ay upang pumili ng pinakamahusay na mga kumpanya sa Daxia. Bilang ang tanging kasosyoy ng Tianmen Group sa Daxia at bibigyan sila ng pinakamataas na suporta sa mga resources. Lao Chen, alam mo rin pala ito. Usap-usapan lang kito. Hindi ko alam kung tama ba ang sinasabi ko. Ang sinabi ni Ginoong Chen ay halos totoo. Yun si. Gusto mo rin bang sumali sa investment conference? Oo. Ang aking Xinghui Group,
Sa mga nakaraang taon ay patuloy itong lumaki, ngunit lalo kong nararamdaman na ang pag-unlad ay nasa bottleneck na at nakakulong lang sa isang sulok ng Nan Province. Kung makakakuha ng suporta mula sa Tianmen Group, tiyak na mailalabas ang Xinghui Group mula sa Nan Province at maging nangungunang kumpanya sa Daxia. Talagang ambisyoso si President Han. Dito ko rin nais na batiin ka ng tagumpay. Gayunpaman kung sino ang magiging tanging kasosyo ng Tianmen, hindi ko po kayang magpasya. Kailangan pang personal na magpasya ang Dragon Head. Nag-iisip lang ako. Napakaraming kompetisyon. Ang mga kumpanyang mas malakas kaysa sa pangkat bituin ay hindi mabilang. Wala akong chance sa ginonghan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kumpara sa kanila, meron kang isang bentahe na wala sa iba. Anong bentahe? Ano ang ibig mong sabihin? Yung si. Sa tingin ko rin, tiyak na magtatagumpay ka. Gabi na, wag mong sayangin ang oras ng iba, di ba? Oo, Ginoong Chen. Oo, Ginoong Chen. Mauna ka na. Kita tayo sa investment conference. Chen, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Naghahanap ako ng bagong property kaninang hapon. Doon na ang bagong bahay natin. Ang bilis naman, magsasama na tayo? O hindi? Kasal na tayo. Huwag kang magsisi, Xiaohao. Gusto mo bang sumama at tingnan? Hindi na, Ma'am Han. Baka maging third wheel ako. Sige, tara na. Yung si. Titingin lang tayo ng bahay. Hindi naman kailangan ng ganyan kalaking grupo. Shaoli. Maglilibot lang kami ni Chen. Ihatid mo na sila pa uwi. Opo, Chairman. Kumusta? Maganda ang kapaligiran, di ba? Oo, maganda naman. Pero malamang hindi mura ang mga bahay dito. Hindi naman importante ang pera. Ang mahalaga ay komportable ang tirahan. At saka, hindi ka naman pinagbabayad. Ano ang inaalala mo? Kapag sinabi mo yan, parang mas lalo akong nagmumukhang umaasa sa'yo. Tama na. Sa ganitong magandang pagkakataon, dapat masaya ka na lang. Mukhang naiwan ko yata ang cellphone ko sa kotse. Chen, mauna ka na. Ang bagong bahay natin ay sa Villa number 1. Sumunod ka lang sa daang ito at makikita mo. Ito ang susi. Sige. Chen Jixing. Ikaw ay Zhao Guifen. Dating kaklase, matagal na tayong hindi nagkita. Guifen, Sino yan? Mahal, ito ang dati kong kaklase noong high school mahigit 20 taon na ang nakalipas. Noong araw sikat siya sa eskwelahan. Maraming mga babae ang lihim na may crush sa kanya. Pero ngayon, sabi nila hindi naman maganda ang lagay niya. Wala man lang siyang permanenteng trabaho. Guifen, sigurado bang galit ka pa rin sa akin dahil tinanggihan ko ang pag-amin mo? Sino ang galit? Kung hindi mo ito binanggit, nakalimutan ko na sana. Noong araw, bulag talaga ako. Ano ang silbi ng kasikatan sa eskwelahan? Pagdating sa lipunan, babalik ka rin sa dati. Oo nga pala, Chen Jixing. Anong ginagawa mo rito? Sa palagay ko, sobra naman ang mga security guard. Sa ganitong high-end na villa area, paano nila papasukin ang isang taong walang pinagkakaabalahan? Anong ibig sabihin ng taong walang pinagkakaabalahan? Dito ako nakatira. Nagbibiro ka ba? Nakatira ka dito. Alam mo kung sino ang mga nakatira dito ay mga anong uri ng tao? Ito ang Tianlan Yongong. Ang pinakamataas na villa area sa Nansheng. Kahit sinong may-ari. Ay mayaman o makapangyarihan? Umihi ka at tumingin sa sarili mo. Tingnan mo kung karapat dapat kang tumira dito. Ang ganitong bagay hindi ko kailangang magsinungaling. Ako at ang aking asawa ay naghirap ng ilang dekada. Sa pamamagitan ng aming mga koneksyon, bahagya naming nabili isang villa sa pinakamasamang lokasyon. Chen Jixing, sabi mo nakatira ka dito, gusto ko lang malaman, nasaan ang bahay mo? Nandoon lang sa kabila. Ang Yihao Villa. Ano? Mag-isip ka naman kapag nagsisinungaling ka. Yihao Villa pa. Iyon ay isang mansyon na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kailangan ng napakataas na koneksyon, Chen Jixing. Bilang dating kaklase, hindi mo na kailangang magpanggap na malakas sa harap ko. Kung talagang nakatira ka sa Yihao Villa, kaya mo ba kaming dalhin doon at tingnan?
Ayaw kong marinig yan. Kung saan ako nakatira, sarili ko iyon. Hindi ko kailangang patunayan sa inyo ang kahit ano. Sa tingin ko natatakot ka lang. Ano ang hindi ko kayang gawin? Kung gusto ninyong makita, sige. Tara, sumunod tayo. Ilantad ang kanyang kasinungalingan. Tama ang direksyong ito. Bakit hindi pa natin nakikita? Kuya, tanong ko lang, paano pumunta sa Villa number 1? Mahal. Narinig mo ba ako? Hindi niya alam kung nasaan ang Villa number 1. Tama na, Chen Jixing. Huwag ka nang magpahiya. Tingnan natin. Ikaw talaga, Chen Jixing. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dyan. Hoy, pumunta kayo sa Villa number 1. Sumusunod kayo sa akin, hindi ba kayo napapagod? Ang galing mo magpanggap. Akala mo ba nakarating ka na sa Villa number 1? Sa tingin mo maniniwala kami sa sinasabi mo? Hoy, dito. Buti nandito na kayo. Ito ang taong ito. Walang kilalang pinanggalingan. Pumasok ng palihim sa village, pinaghihinalaan ko. Pinaghihinalaan ko na may masama siyang balak. Kapag nahuli na siya, maingat sa liksikin ang kanyang bulsa. Tingnan kung may ninakaw siya. Chen Jixing, huwag mo akong sisihin. Kahit na dati tayong kaklase, hindi kita pwedeng hayaan na gumawa ng masama. Ginoo, mangyaring makipagtulungan upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang may-ari ng Villa number 1. Simula nang itayo ang Villa number 1, ito ay laging bakante. Sino ka para sabihing ikaw ang may-ari? Narinig mo ba? Ngayon, nahuli ka sa kasinungalingan mo. Chen Jixing, hindi ka ba nahihiya? Nahihiya ako para sa'yo. Tigilan nyo na ako. Dahil hindi kayo naniniwala na ako ang may-ari. Kung gayon, magpustahan tayo. Kaya mo ba? Ano naman ang hindi ko kaya? Kung talagang ikaw ang may-ari dito, handa akong lumuhod at dilaan ang paa mo. Ikaw ang nagsabi niyan. E ano kung sinabi ng asawa ko? Huwag kang tumayo riyan. Patunayan mo sa amin. Ginoo, kung hindi mo mapapatunayan, huwag mo kaming sisihin kung kami ay maging bastos. Sige. Ngayon kukumbinsihin ko kayo. Bigo ang pag-unlock. Nakakainganyo, akala ko pa naman ay maniniwala ako. Chen Jixing, nandito ka lang para magpatawa, di ba? Asawa itong matandang kaklase mo. Para siyang clown. Sa tingin ko, mas mabuti pang magtrabaho siya sa sirko. Ha ha ha. Tiyak na may mali. Si Yunshi hindi niya ako lokohin. Ang problema ay hindi ka talaga may-ari. Gamit ang sira-sira mong card, hindi mo mabubuksan ang gate. Baka siya ay tanga. Mukha siyang hindi matalino. Kahit na isipin mo ng mabuti, hindi ka maaaring maging isang marangal may-ari ng Villa number 1, Chen Jixing. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ginoo, wala kaming panahon na sayangin sa iyo, mangyaring sumama sa amin ngayon din. Ano pang sasabihin mo sa kanya? Dalhin na siya agad kung mahuli siyang nagnanakaw diretso sa presinto para mabulok siya sa kulungan. Huwag mong sisihin ang dating kaklase na hindi tumulong. Sisiin mo ang sarili mo lang sa iyong masamang ugali. Teka, Natakot ka na ba? tuwid ang aking landas. Ano ang dapat katakutan? Hanggang sa puntong ito, matigas pa rin ang iyong bibig dahil sa dating kaklase. Gumapang ka ngayon dito at dilaan mo ang daliri ng paa ko. Baka ako at ang asawa ko ay makiusap para sa iyo. Ang mabahong paa mo, hayaan mo na lang ang asawa mo ang dumila, hindi namin kayang tiisin. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na ninyo, balugin ang kanyang mga binti. Matanda, maging mabuti ka na, huwag mo kaming pilitin, gawin na. Sa akin ang iyong may-ari? Kaya ba ninyong panagutan ang kahihinatnan? Wala kayong kahit katiting na ebidensya at nagpapanggap kayong may-ari. Sa tingin ko gusto mong mamatay. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Kanina lang nagkamali ako, ito ang tunay na susi kung ayaw maniwala. Bukasan ninyo ang inyong mga mata at panoorin.
Nag-swipe ka na. Maligayang pagbabalik may-ari. Ano? Gino, hindi namin kayo nakilala. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamadali. Tama na. Lumayas kayo. Opo. Chen Jixing, paano kang magiging may-ari ng Villa 1? Kung hindi ako ang may-ari, paano ko mabubuksan ang pinto? Guifen. Dapat tayong maging tapat sa salita. Naghihintay pa ako sa iyo na lumuhod at dilaan ng paa ko. Ako... Mahal, hindi ito patunay na siya ang may-ari. Tingnan mo ang suot niya. Sa tingin ko, katulong lang siya. Chen Jixing, ang kahirapan mo. Paano kang magiging may-ari ng Villa 1? Ang yabang mo. Wala na ba kayong hangganan? Hindi ba kayo marunong makipaglaro? Ano pa bang patunay ang gusto nyo? Chen Jixing, hindi mo na kailangan magpapatunay. Ngayong gabi ay ang ika-25 anibersaryo ng pagtitipon ng klase natin. Gaganapin ito sa Zhuhai Hotel. Kung talagang may kakayahan ka, ipakita mo sa ating mga dating kaklase. Tikataki. Siya'y nasa pinakamababang antas ng lipunan. Hindi na kailangang imbitahin, mapapahiya lang siya. Dating kaklase naman, hayaan siyang kumain ng libre. Sino yun? Isang dating kaklase, nakakakaba at sinabi pa na sa Zhuhai Hotel gaganapin ang reunion. Ang Zhuhai Hotel. Ay, pag-aari ko. Sige, gusto mo bang pumunta? Bakit ako makikisawsaw? Ilang taon na rin naman. Pero sa totoo, noong high school, may ilan akong mga malalapit na kaibigan. Wala namang gagawin. Sige na, pumunta ka. Dahil gabi ng reunion, pwede bang magdala ng pamilya? Isama mo ako para mapahanga mo sila. Sige na, kumain lang tayo ng libre. Pasok na. Ate, sa wakas nakabalik ka na. Handyan, bakit ka nandito? Ano ba yan? Hindi mo sinasagot ang tawag, wala ka rin sa opisina. Kung hindi ako nandito nag-aabang, paano kita mahahanap? Lao Chen, wag kang kabahan. Siya ang totoo kong kapatid na lalaki. Aba ate. Ang galing mo talaga, walang sabi-sabi, nagpakasal ka na. Si tatay sa ibang bansa, muntik nang atakihin sa puso dahil sa galit mo. Palagi akong inutusan ni tatay na maghanap ng asawa. Ngayon may nahanap na ako. Pero siya, hindi naman masaya. Ito ba ang asawa mo? Oh. Tunay kang bulag, tingnan mo siya. Kahit papaano. 10 taon ang tanda sa iyo. Wala man lang maayos na trabaho. Ang pangit pa ng muka, wala siyang bagay sa iyo. Bayaw. Ang bastos mo naman. Hindi tama yon. Bayaw. Lakas ng loob mo tawagin akong bayaw. Ate ngayon, gusto mong mag-asawa, anumang uri ay makikita mo. Batang negosyante, profesor, scholar, anak ng mayayaman, yung mga ipinakilala ko sa'yo dati, mga naging manliligaw mo, lahat sila mas mahusay sa kanya. Hanjian, wala kang pakialam sa buhay ko. Pero ikaw ang ate ko, paano ako mananahimik habang nakikitang niloloko ka ng iba? Sabihin mo sa akin ng totoo, ano ba ang ginawa mo sa ate ko na para mabulag siya sa'yo? Tama na Hanjian, tigilan mo na ang kalokohan mo. Sino ba talaga ang nagloloko? Ang pamilyahan ay isang kilalang pamilya. Magpapakasal ka sa isang taong tulad niya? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Ano ang sasabihin nila? Wala akong pakialam. Gusto ko lang mamuhay ng maayos kasama si Lao Chen. Ikaw, Chen. Hindi ba pera lang ng kapatid ko ang habol mo? Sabihin mo ang halaga. 5 milyon o 10 milyon. Kunin mo at umalis ka na sa kapatid ko. Pera? Wala akong pakialam dyan. Sige. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama, di ba? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin? Siyempre, turuan natin ng leksyon ang matandang ito. Duguan siya. Leksyon sa akin? Hindi sila karapat-dapat.
nasa bingit ka na ng kamatayan at may lakas ka pa ring sumigaw sa akin, sa tingin ko, talagang hindi ka umiiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Payo ko sa'yo. Isama mo ang mga tao mo at umalis ka agad. Dahil sa kapatid mo. Ayokong maging pangit ang sitwasyon. Oh. Ate. Ang matandang ito, laging ganito kayabang? Hanjan, magrespeto ka. Siya ang asawa ng kapatid mo. Igalang siya. Sige. Bibigyan ko siya ng buong respeto. Lahat kayo sabay-sabay. Baliin ninyo ang mga binti niyang parang aso. Oh. Tingnan natin kung sino ang gagalaw sa kanya ngayon. Ate, bakit ang tigas ng ulo mo? Pero wala ring silbi ang pagpigil mo. Itong matandang ito. Ginalit na ginalit ako nito. Kung hindi ko siya pahihirapan, hindi na ako magiging Han. Bitawan mo ako. Yung si huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Nagpapanggap ka pa sa akin. Hindi ka makakilos dito, di ba? Kung gusto mo, lumabas tayo. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko ang gusto mo. Huwag kang magpigil mamaya. Kung mas matindi ang tamaan, mas malaki ang gantimpala ko sa'yo. Chen, huwag kang pumunta mapanganib. Ate, ganyan mo siya pinoprotektahan? Bitawan mo ako. Hanjan, lalo ka nang nagiging walang galang. Si Chen ay matanda na. Kung may mangyaring masama, hindi kita mapapatawad habang buhay. Para lang sa isang estranghero, handang makipag-away sa sarili mong kapatid. Bakit hindi ko napansin dati? Na sobra kang nag-iisip sa pag-ibig? Dahil iniligtas niya ako. Eh ano ngayon? Gusto mong magpasalamat? Maraming paraan. Magbigay ka na lang ng pera. Bakit kailangan mong isakripisyo ang sarili mo? May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Bilisan mo at pigilan sila. Huwag saktan si Chen. Ganyan mo siya gustong iligtas. Sige. Magmakaawa ka sa akin. Gian, ate, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hayaang saktan nila si Chen, okay? Dahil sa'yo, papatawarin ko na ang matandang iyon. Pero, sa ilang minutong ito, baka nasapak na siya. Ang mga bodyguard na dala ko ay pawang mga elite na sundalo na retirado. Ito lang, ito ba ang tinatawag na Elite Special Forces? Lao Chen, wala ka bang nasaktan? Wala akong problema. Malamang niloko ka lang. Ang antas ng ilang taong ito. Hindi pa itinuturing na elite. Ano? Imposible ito. Paano mo nagawa yon? Paano? Gusto mong subukan? Nasaan na ang yabang mo kanina? Tama na. Dahil kapatid ka ni Yunshi. Hindi na kita pahihirapan. Umalis ka na dito. Hindi pa tapos ito. Hintayin mo ako. Lao Chen, hindi ko napansin magaling ka talaga. Pero sa susunod, huwag kang magulo. Ang edad mo ngayon ay hindi na binata. Kung masugatan ka, mahirap iyan. Sige. Susunod ako sa iyo. Nung away ninyo kanina, nasira ba? May class reunion ka pa mamayang gabi. Ayos lang ba? Tahiin na lang. Hindi pwede yun. Ikaw ang asawa ko, Han Yunshi. Hindi dapat mawala ng muka. Sa hapon, bumili ako ng ilang damit para sa iyo. Hindi ko alam kung magkasya. Subukan mo mamaya. Ito ang lalaki ko, Han Yunshi. Bakit hindi ko napansin dati? Lao Chen, ang gwapo mo pala. Medyo gabi na. Tara na, umalis na tayo. Sige. Online na pulong, i-cancel muna natin pagkatapos ko sa kana. Yung si mas importante ang trabaho mo. Ayos lang kahit pagkatapos ng pulong. Lao Chen, ikaw na muna. Ipahatid kita ng driver pagkatapos ko sasalubungin kita. Sige. Alam nyo ba, kung sino ang nakita ko ngayon? Sino? Chen Jixing, naaalala nyo pa ba siya? Siya? Siyempre naaalala. Matagal na natin siyang hindi nakita. Balita ko, nahihirapan siya. Wala siyang matatag na trabaho. Pagtanda niya, wala siyang pension. Dati siyang napakagaling na tao. Paano siya naging ganito?
At napaka-proud pa niya. Kitang-kita na tagalinis lang siya. Pero sinasabi niya na siya ang may-ari ng villa. Nahihiya akong ilantad siya. Kaya pupunta rin kaya siya sa reunion ng klase? Siyempre naman, tulad niya, nasa ilalim ng lipunan. Walang pagkakataon sa araw-araw. Kumain sa Juki Hotel, siguradong gusto niyang makikain. Buti pa siya. Pinakabagong modelo ng Maybach, ilang milyon yon. Hindi rin alam kung sinong importanteng tao sa Yuncheng. Chen Jixing, Salamat sa pagod mo. Ano to? Bakit ganito? Hindi ba sinasabing mahirap siya? hindi ko rin alam. Mga dating kaklase, matagal na tayong hindi nagkita. Xiao Chen, Xiaolin. Ang bilis ng panahon. 25 taon na ang nakalipas. Ang bilis talaga. Chenge, yumaman ka na yata. Ito ay Maybach at ito ay isang mamahaling trahe. Tingnan mo ang tela, siguradong mahal ito. Hindi naman, Chenge, kung hindi ako nagkakamali. Nagtatrabaho ka bilang cleaner sa hotel, di ba? Nung mag-checkout ako, nakita kitang pumasok para linisin ang kwarto. Nung time na yon, natakot ako na baka mapahiya ka, kaya hindi na lang kita nakilala. Cleaner sa hotel? Oh? Minsan nag-part-time din ako bilang cleaner. May mga tao talagang mahilig magpanggap. Kahit na wala talaga siyang pera, dumalo sa reunion ng klase, nag-rent pa ng Maybach, nang hiram ng high-end suit, pumapapel lang. Naintindihan ko na sa araw ikaw ay nasa Villa number 1 naglilinis. Tama, Chenge. Bakit mo ginastos ang pera mo sa walang kwenta? Lahat tayo ay dating kaklase. Kahit na malaman namin ang totoo mong sitwasyon, hindi ka namin hahamakin. Oo nga, para kaming mga mapagmataas. Tama na. Sa tingin ko, kumpleto na ang lahat. Tara, pasok na tayo. Mr. Chen, ang mga taong ito ay para kumain. Oo, naalala ko. Nag-book sila ng ordinaryong pribadong silid ng maaga. pumunta ka doon at ayusin. Para sa kanilang silid, i-upgrade sa pinakamataas na Emperor Hall. Sige, gagawin ko na agad. Mukhang hindi ito tama. Romanée Conti. Hindi namin in-order ang alak na ito. Nagkamali ba? Salamat sa inyong pagdalo. Ang 2 boteng ito ng Romanée Conti ay libreng bigay ng aming restaurant. Mangyaring mag-enjoy ng may kapanatagan. Libreng bigay. Salamat. Grabe, ang generous ninyo Ang Romanée Conti ay 10,000 bawat bote. Oo nga. Hindi ba nagkamali ang silid namin? Sigurado ba na dito ito? Wala pong mali. Sadyang na-upgrade namin kayo sa Emperor Hall. Kung walang problema, hindi na namin kayo aabalahin sa pagkain. Teka, may libre na naman na alak at na-upgrade na naman ang kwarto. Anong nangyayari? Ito ay galing sa headquarters ng grupo. Inutos ni Assistant Lee. Sabi niya, mayroon kayo dito. Isang importanteng panauhin. Assistant Lee? Baka yun mula sa pangkat Xinghui. Sabihin mo kay Xiao Li, tinatanggap ko ang inyong kabutihan. Sa susunod, huwag na kayo mag-abala. Bakit niyo ako tinitingnan? Chen, kilala mo pala. Si Assistant Lee ng pangkat Xinghui. Medyo may relasyon. Sige na, Chen Jixing. Nagpapanggap ka na naman. Saan mo nakilala si Assistant Lee? Huwag kang magpahiya dito. Sa palagay ko, ang tanging itinuturing na importanteng panauhin ni Assistant Lee dito ay si General Manager Elena lang. Hindi nyo pa alam, di ba? Sa ating grupo, si General Manager Elena ang pinakamatagumpay. Marami siyang pabrika, halos milyon-milyon ang kanyang yaman. Naging na siya supplier ng pangkat Xinghui. Kung gayon, kilala ni General Manager Elena si Assistant Lee, di ba? Tiyak na dahil sa'yo si Assistant Lee, kaya tayo binigyan ng ganito kalaking pabor.
Isa lang akong maliit na supplier. Kailan ako nagkaroon ng ganyan kalaking impluensya? Bahala na. Hindi lang si Assistant Lee. Pati na ang chairman ng pangkat Xinghui, Chairman Han Yunxi, nakasabay ko na siyang kumain. Tama yan. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay nakikinabang sa biyaya ni Boss Lin. Hindi tulad ng ibang tao. Kahit hindi naman sa kanila ang gawa, pinipilit pa nilang sumingit. Walang hiya. Si Kuya Chen ay pareho pa ring mapagmataas tulad dati sa harap nating mga kaibigan. Ito ay wala naman. Pero kung ganyan pa rin siya sa labas, talagang nakakahiya na. Tara mga dating kaklase, sa wakas nagkita-kita tayo, iminumungkahi ko na mag-toast muna tayo. Mahigit 20 taon na ang lumipas, muling nagkasama-sama tayong lahat, talagang may pakiramdam na parehong pamilyar at bago. Noong nag-aaral tayo, walang alalahanin, ang pakikitungo sa isa't isa ay mas simple. Oo nga. Tayong mga matatanda na. Mahilig magbalik tanaw sa nakaraan. Sa sinabi mo, may ilang nakakatawang bagay akong naalala. Gui Fen, naaalala mo ba? Isang beses sa klase ng PE, bigla kang nagkaroon ng regla. Noong panahong iyon, hindi pa masyadong itinuturo ang sex education. Nang makita kong may dugo ang iyong pantalon, natakot ako at tinanong kung bakit ka dumudugo. Ang tagal na nun. Bakit mo pa binabanggit iyon? Pagkatapos, para hindi mapahiya si Gui Fen, hinubad ko ang aking damit at ipinahawak ko sa kanya sa baywang. Si Gui Fen ay okay na. Pero ang damit ko ang naapektuhan. Iyon ay isang beneton na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Binili ko gamit ang aking naipon na pera mula sa mga regalo. Sobrang nasaktan ako. Tama nga pala tungkol kay Shaolin. Natatandaan ko noong mga panahon ng pag-aaral, si Shaolin ay maliit, payat at may suot na salamin. Mukha siyang medyo tanga at hindi mahilig makipag-usap sa iba. Pagkatapos, may isang grupo ng mga bully na tagalabas ng eskwela na napansin si Shaolin. Palagi siyang hiningan ng pera. Kapag hindi nagbigay, pinagpapalo at sinisipa. Nang makita ko na sobrang sama ng ginagawa sa kanya, tinawag ko ang mga lalaking kaklase natin at nakipag-away sa mga bully na yon. Kahit na ako ay pinarusahan ng paaralan, mula noon, naging payapa na ang eskwela natin. Chen Jixing? Anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba akong banggitin? Anong binabanggit ko sa'yo? Iyon ay mga bagay na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Binabanggit mo pa. Inaamin ko na tinulungan mo ako noon pero hindi naman kailangan na sabihin ito sa harap ng maraming tao. Sa tingin ko, ginagamit niya ang kanyang nagawa para humingi ng pabor. Si Sir Lin, kilalang kilala ko ang mga taong tulad niya. Sinabi ko lang kung ano ang nasa isip ko, walang ibang intensyon. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ba dahil nakita mo na yumaman si Sir Lin, gusto mong tulungan ka niya? Hindi na kailangan ng ganyang paligoy-ligoy. Sabihin mo, paano mo gustong tulungan kita? Sir Lin? Iyong pabrika, kailangan pa ba ng bantay? Sa tingin ko, bagay si Chen Jixing. Sige, ang trabahong ito bilang gwardiya kahit papaano, mas stable ito kaysa maging delivery rider. Chen Jixing, huwag mong sabihin hindi ko naaalala ang dati nating samahan. Pwede kang magtrabaho sa akin kahit kailan. Hindi na, ayos naman ako ngayon. Bakit ka pa nagpapanggap na mahiyain? Ang pagiging gwardiya ay hindi masyadong marangal, pero at least stable. Baka makakuha ka pa ng asawa. Hindi mo na kailangan mag-alala niyan, may asawa na ako, ngayon lang kami kinasal. Nagbibiro ka ba sino namang magkakagusto sa'yo? Baka naman nakakuha ka ng balo na may anak, hahaha. Tulad niya, balo lang ang makukuha niya, hahaha, pasensya na, binigo ko kayo. Hindi naman siya balo. Bakit hindi mo siya isinama para matingnan namin? May bigla ang trabaho sa kanyang kumpanya, kailangan niyang mag-preside ng meeting, baka hindi siya makarating. Nagpapapreside pa ng meeting, para bang napakalaking boss. Chen Jixing, tigilan mo na ang pagyayabang. Kahit sabihin mo ang totoo, na nakahanap ka talaga ng balo, hindi ka namin pagtatawanan. Oo nga. Si Lin ay malamang kilala rin siya. Sino? Ang chairman ng Starlight Group, si Han Yongxi. Hahaha, Chen Jixing. Anong kalokohan yan? Chairman pa ng Xinghui Group? Wala kang karapatang makaharap siya. Ilang inuman lang to, lasing ka na agad? Nasasabi mo pa ang ganyang kalaking yabang? Ginoong Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang Xinghui Group ang nangungunang kumpanya sa Southern Province, ang taas ng katayuan nila sa lipunan. Hindi natin kayang abutin yan. Maging makatotohanan ka naman. Kung kaya mong makuha si Han Yunxi bilang asawa, ako pa ang Dragon Head ng Tianmen. Kung ayaw maniwala, edi huwag. Wala namang dapat ipaliwanag. Tama na, huwag ka nang magpakatigas. Simula nang dumating ka, paunti-unti kang nagpapanggap. Dahil sa dating kaklase, hindi na kayo pinapansin ng lahat. Pero huwag kang magwalang hiya. Kung alam ko lang, hindi ko na siya inimbita, nakakasira ng mood ng lahat sa pagkain.
Yung proposal ko kanina, ano na ang naiisip mo? Mag-security guard sa akin. May libreng pagkain at tirahan. 4,000 piso sa isang buwan. Chairman, nasaan si Chen? Dalhin mo ako doon, bagamat may asong Tibetan Mastiff sa pabrika ko. Sobrang bangis lagi. Nakakapagbantay din ng pabrika. Pero ikaw, Ginong Chen, napakalakas ng katawan. Iyan ay mas magaling pa sa aso. At saka, isama mo na rin ang asawa mo. Wala naman siyang ginagawa, sabay kayong magbantay ng pintuan ko. Dagdagan ko pa ng 2,000. Tama na ba yung sinasabi mo? Bakit ayaw mo? Naawa ka ba sa asawa mo? Ayaw mo siyang mahirapan? Kahit na anong baba ng estado ko, hindi ko kailangan ang limos ng iba. Itago mo na yung kawawang dangal mo. Huwag mong sabihing hindi ka inaalagaan ng dating kaklase. Dagdagan ko pa ng 1,000. Ngayong gabi, isama mo ang asawa mo at magbantay kayo ng pabrika ko. Narinig ko may gustong ako'y magbantay ng pinto. Ma'am Han, Kuya Chen, pasensya na at na-late ako. okay lang. Ang ganitong reunion na walang pagkakaibigan, puro pera at pambobola lang, mas mabuti pang hindi ka na dumalo. Ma'am Han, bakit kayo nandito? Ang relasyon mo at ni Kuya Chen? Hindi ba sinabi na niya sa'yo? Ako ang asawa ni Chen Jixing. Ano? Tito. Paano nangyari iyan? Ma'am Han, kailan kayo dumating? Nung sinabihan mo siyang magbantay ng pinto. Naroon ako sa labas, nakikinig. Ang galing talaga. Ma'am Han, nagkakamali kayo. Mga biro lang yon. Huwag seryosohin. Pareho kaming mag-asawa, papuntahin mo kaming magbantay ng pinto mo. Lin Jianshan. Ang galing mo naman. Bigla kong naisip na ang trabahong pagbabantay ng pinto ay medyo nakaka-relax. Kung gayon, yun si sumang-ayon na lang tayo sa kanya. Ay naku, Kuya Chen, huwag kang magsalita ng hindi tama. Wala akong lakas ng loob para dyan. Ako na lang ang magbabantay ng pinto para sa inyong dalawa. Dahil kaibigan ka ni Chen, sana ay matulungan pa kita at bigyan ng mas maraming supply orders. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Ma'am Han, mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Ngayon, hindi lang nawala ang tulong, kundi ang pabrika mo ay aalisin sa listahan ng mga supplier. Ano? Tapos na lahat, tapos na. Chen, tara na. Sige. Chen. Mukhang medyo malungkot ka. Yung mga dating close classmates, hindi ko inaasahan na magiging ganito sila. Medyo naiisip ko lang. Tama na. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Ate, nandito ka pala. Bakit nandito ka na naman? Chen, binabalaan kita, huwag mo akong hawakan. Ngayong gabi pumunta ako, hindi para guluhin ka. Sabihin mo na ano ba talaga? Ate, sasali ka ba sa investment conference ng Grupo Tianmen? Siyempre, yung pagkakataon para sa Grupo Xinghui na umangat ng isang hakbang, hindi ko palalampasin. Pero hindi madali yon, di ba? Ano bang gusto mong sabihin? Ako, balak kitang isama para makilala ang isang importanteng tao mula sa Grupo Tianmen. Hindi ko alam kung ang malaking tao na sinabi ni Han Jian kung maaasahan ba talaga kung matutulungan ako. Yung si. Gabi na kung hindi, okay na lang. Hindi mo maintindihan. Napakahalaga nito sa akin.
Sa pagkakaalam ko, sa pulong ng pamumuhunan, ang pinakahuling magpasya ay ang pinuno. Itong malaking tao kahit gaano pa siya kalaki, hindi pa rin lalampas kay pinuno. Kahit ano pa sabihin, kailangan subukan. Lao Chen, maghintay ka muna sa kotse. Bakit dito pa nagkita? Sino ba talaga ang taong sinasabi mo? Ate, pasok ka na at malalaman mo. Ate, ipapakilala kita. Ito ay anak ng tagapangulo ng Tianmen Group Qin Feng, Ginoong Qin. Anak ng tagapangulo. Kayong dalawa, maupo po kayo. Ang narinig ko lang ay si Dragonhead at ang presidente ng Tianmen Group. Hindi ko alam ang chairman na ito. Ate, ignorante ka lang kasi. Sa buong Tianmen, natural na si Dragonhead ang pinakamalaki. Ngunit sa ilalim ng Dragonhead, may dalawang posisyong magkasabay. Sila ang president at chairman. Tama ang sinabi mo. Sa mas tiyak na salita, hindi lang isang kumpanya ang Tianmen, parang isang malaking organisasyon. Ang presidente na si Chen Yingluo ang namamahala sa negosyo at ang aking ama ang namamahala sa mga panloob na gawain ng organisasyon. Sa madaling salita, isa ang namamahala sa loob, isa ang namamahala sa labas. Ganun pala. Tungkol naman sa pulong sa pamumuhunan. Maaari akong tumulong dito. Hindi ko garantisadong magtatagumpay. Ngunit kahit papaano, mapapataas nito ang iyong pangkat Xinghui ng tsansa ng tagumpay. Napakaganda nito. Kahit ano ang resulta, hindi ko hahayaan si Qin Xiaobay na tumulong. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Wala naman akong kailangan. Ito ay para lang maging magkaibigan. Naway magtagumpay tayo. Ate, si Mr. Qin ay handang tumulong ng malaki. Wala namang masama kung uminom ka ng isang baso. Lagi kong naririnig ang chairman ng pangkat bituin ay isang napakagandang babae. Ngayong nakita ko na totoo nga ang balita. Ginoong Qin, medyo huli na kayo ngayon. Sa ibang araw na lang po tayo magkita. Ang alak na ito ay may problema. Ate, ano nangyari sa'yo? Ginoong Qin, ang galing ng trip ninyo, binabati ko kayo Ginoong Qin. Sa pagkakaroon ng isang magandang babae, ang gintong bulaklak ng ating Yuncheng ay malapit ng mapasa inyo. Kayo, hindi ba kayo? Sina Chen Jixing at Chen Yingluo ang dalawang tampalasan ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat at halos makulong pa ako. Buti na lang tinulungan ako ni Ginoong Qin kaya hindi ako nakatikim ng kaparusahan. Tama. Ngayon kami ay nasa ilalim na ni Ginoong Qin. Ginoong Qin, ano ang ibig sabihin ninyo? Hanjian, isa kang tanga. Akala mo ba, si Ginoong Qin ay magkakagusto sa iyo isang walang kwentang tambay at makikipagkaibigan? Ang gusto ni Ginoong Qin ay ang ate mo. Ano ang sinabi mo? Bakit ang tagal mo? Hindi ka pa bumabalik. Bakit mo ginagawa to? Alam mo na kung bakit. Sino bang nagutos sa'yo? Ang sexy mo kasi. Qin Feng, galawin mo ang ate ko. Makikipag-away ako sa'yo. Tumahimik ka, umupo ka sa tabi. Hindi pa ako... Sino ka ba? At maglakas loob kang sumigaw sa akin? Hindi lang ang ate mo ang gagalawin ko ngayon. Papanoorin mo pa kung paano ko siya gagalawin. Huwag. Pakiusap, pakawalan mo na ang ate ko. Isara ang bibig ng walang kwentang ito. Takpan ninyo. Han Yun-si. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang babae ko. May asawa ako. Hayop ka. Asawa? Yung matandang lalaking kakasal mo lang ngayon? Hindi ka pa niya nahawakan, di ba? Kaya birhen ka pa. Alisin mo ang marumi mong kamay. Lao Chen. Ang dami kong bantay sa labas. Paano ka nakapasok? Yung mga walang silbi na yan. Gusto mo akong pigilan?
Ikaw ay miyembro ng Tianmen, pero ang lakas ng loob mong gumawa ng ganyan. Hindi ka ba natatakot sa batas ng Tianmen? Batas. Matanda, hindi mo pa yata alam si Qin Xiao ay anak ng chairman. Sa buong Tianmen, sinong may lakas ng loob na galawin siya? Sinong makakagalaw sa kanya? Kahit si CEO Chen Yingluo. Kung gusto niya akong galawin, mag-iisip pa siya. Paano kung ang long show? Sabi mo lang show. Hahaha. Wala siyang oras para sa mga maliliit na bagay. Payo ko, umayos ka. Huwag mong sirain ang magandang pagkakataon ko. Ikaw, lalakas loob mong galawin ako. Teka lang. Ano to ay bayaw. Ang lakas mo talaga. Wala nang kwento, sumunod ka na agad. Yung si ayos ka na ba? Gusto mo bang uminom ng tubig? Ang init ng katawan ko. Parang may langgam na gumagapang. Ang gago na si Chin Feng. Tiyak na nilagyan niya ng gamot si ate. Bayaw ngayon, ikaw na lang ang aasahan ko. Sige, ihahatid ko muna siya sa kwarto. Gising ka na. Gusto mo bang kumain? Lao Chen, kagabi ako... Opisyal na tayong mag-asawa. Anong ikahihiya mo? Ay, wag mo nang sabihin yan. Sayang lang. Ang pag-asang makipag-ugnayan sa Tianmen ay tuluyan nang nawala. Bakit mo nasabi iyan? Isipin mo na nga. Galit na sa atin si Chin Feng. Tiyak nagagawa siya ng paraan para hadlangan tayo. Walang gaanong tsansa. Ngayon wala nang pag-asa. Paano mo malalaman kung hindi subukan? Iminumungkahi kung dumalo ka pa rin sa investment conference. Sa oras na iyon, magbibigay ako sa iyo ng sorpresa. Shaoli, nasa lugar na ba ang lahat ng pondo natin? Chairman, ang mga pondong pwedeng gamitin ay nakalap na lahat kabuuang 50 bilyon. Kahit 50 bilyon pa. Mahirap pa ring makipagkumpetensya sa ganoong kahirap na kompetisyon makalabas sa gitna ng labanan. Bakit pa tayo pumunta? Si Lao Chen o nga, bakit hindi pa siya dumarating? Uy, nandito na pala kayo. Chin Feng. Sa tingin ko parang pumunta kayo dito para mapahiya lang. Ang Xinghui Group ay malakas naman talaga, pero ang mga pwedeng pumunta dito ngayon ay ang mga nangungunang 500 kumpanya ng Daxia. Siguro sa bahagi ng verification ng pondo. Si President Han ay matatalo ng husto. Hindi pa alam kung ano ang resulta. Ang tigas pa ng bibig. Talagang hindi umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay halos sigurado na ay isang kumpanyang sinusuportahan ng angkanchin. Sa tingin ko hindi naman. Ikaw. Sasabihin ko rin sa iyo ang totoo. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay tiyak na ang Xinghui Group. Anong sinabi mo, pangkat Xinghui? Kung gayon, sabihin mo nga. Paano sila mananalo? Sa bibig mo ba? Sabi ko, Mang Deng. Ba't andyan ka sa lahat ng bagay? Ikaw, nasa pinakamababang antas ng lipunan, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Dito ka pa nakikisali. Talagang walang hiya ka. Kahit si Ginoong Chin, isang malaking tao na may malawak na koneksyon, ay hindi makapagsabi kung alin ang tiyak na mananalo. At ikaw, isang hamak na tagalinis, ay nangangahas na magsalita ng ganyan. Tinanong mo kung ano ang aking sandalan. Sige, sasabihin ko sa'yo sa akin. Narinig ba ng lahat? Nakakatatawa talaga. Mang Chen, saan mo nakuha ang kumpiyansa? Bayaw, hindi ka ba nagbibiro? Walang problema. Maniwala ka sa akin. Sige, dahil sinabi mo na matutulungan mo ang pangkat Xinghui na manalo, patunayan mo sa lahat, magsimula tayo sa verification ng pondo. Ang kumpanyang sinusuportahan ng pamilya Chin ay may sapat na daloy ng pera
May mahigit 70 bilyon pa sa kanilang libro. Kung magbenta lang ng ilang ari-arian sandali lang aabot ng 100 bilyon. Ano? Talagang napakalakas ng kapangyarihan, Mang Chen. Wala nang pag-asa ito, nakakalap lang ako ng 50 bilyon sa hirap. Narinig mo ba? Ito ang agwat. Hindi ito kayang bawasan ng ilang salita mo. Paano kung meron ako nito? Ito. Tianmen Black Card. Ano? Tianmen Black Card. Ayon sa alamat, wala pang 5 card ang inilabas. Bawat isa ay may trilyong limit. Tianmen Black Card. Lao Chen, ano ito? Malalaman mo mamaya. Kumusta? Sapat ba ito? Paano mo nakuha ang Tianmen Black Card? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nanalo ako sa verification ng assets. Ngayong sinasabi mong panalo, masyado pang maaga. Sino ang nakakaalam kung totoo ang black card na ito? Tawagin ang tao. Kunin ang POS machine. Kung mapatunayang peke kahit na ang hari ng langit mismo ang dumating, hindi kanya maililigtas. Ang natitirang limit ay 1 trilyon eksakto. Paano nangyari? Totoo pala ito? Lao Chen, paano ka nagkaroon ng napakaraming pera? Mahalaga ba iyon? Nung una hindi mo ako hinamak kahit wala akong pera. Ngayong marami na akong pera, hahamakin mo ba ako? Tama ka rin naman. Teka, hindi sapat na pumasa lang sa pagsusuri ng ari-arian. Nakalimutan mo ba? Ang nagwagi sa investment conference ay dapat piliin mismo ng Dragon Head. Madali lang yan. Lahat kayo pumasok na. Batiin ng Dragon Head. Sumaludo kay Dragon Head. Dragon Head. Ang bayaw ko pala ay ang Dragon Head. Chen, ako, panaginip ba ito? Tatay, ang galing mo talagang magtago. Pinahirapan mo ako ng mahigit 20 taon. Dragon Head. Ano, siya ang pinuno ng Tianmen. Ngayon ipinapahayag ko. Starlight Group ay magiging Tianmen, permanenteng estratehikong kasosyo, makakakuha ng pinakamataas na suporta sa mapagkukunan, puhunan, 1 trilyon. Wow, ang regalo ko para sa proposal. Nasiyahan ka ba? Proposal. Pero nagparehistro na tayo. Hindi pa tayo nagkakasal. Formal akong magpo-propose. Ahem. Gang, Han Yun Si, papakasalan mo ba ako? Ako, oo. Xiao Hao, ang dahilan kung bakit itinago ko sa iyo ay dahil natatakot akong maging spoiled brat ka. Ngunit, hindi mo ako binigo. Simula ngayon, kailangan mong matuto mula kay Ying Luo upang mapangasiwaan mo ang responsibilidad para ako at si Titahan ay makapagretiro ng maaga. Tatay, huwag kang mag-alala. Tungkol sa 3 scumbags na ito, tratuhin ng mahigpit at mabigat. Huwag, hayaang sirain nila ang reputasyon ng Tianmen. Anong ginagawa mo? Lakas loob mong sabihin yun sa akin? Umalis na tayo.